Ako dati ay kinikilalang henyo at dilag ng campus noong high school. Pero pagpasok ko ng kolehiyo, sa loob lang ng isang buwan, tumaba ako ng mahigit 100 libra. Bumagsak din ang grades ko mula unang ranggo sa buong paaralan hanggang sa huling-huli. Kahit si Ethan ay ampon ko lang na kapatid, pinaghirapan niya akong tulungang gumaling, pinilit akong magpapayat at mag-aral ng mabuti. Pero habang pinipilit kong pumayat, lalo akong tumataba. Habang nag-aaral ako ng mabuti, lalong bumababa ang aking performance. Nakatakbo na ako ng 6 na milya. Pagod na ako, kailangan ko ng pahinga. Anong pahinga? Akala mo ba hindi ka na sapat na walang kwenta? Pero nakakagulat, ang injury na ito ang nagdala sa akin sa pinakamataas na marka sa pinagsamang pagsusulit sa buong kolehiyo, unang ranggo. Nakuha ko talaga ang unang ranggo sa buong baitang. Kailangan kong sabihin kay Ethan ang magandang balitang ito. Ethan, pakinggan mo ito, unang ranggo ako ngayon. Chloe, labis akong bigo sa iyo. Isang maliit na injury ay sapat para pabayaan mo ang iyong pag-aaral. Nakalimutan mo na ba ang agwat mo sa iba? Hindi ka naman talaga matalino at ngayon ayaw mo pang magsikap. Hindi kita inalagaan para lang tamarin ka at umasa sa akin. Ethan? Pero unang ranggo ako. Ang bobo ng babaeng side character. Ibinenta na siya ng sarili niyang kapatid at nagpapasalamat pa siya at tinutulungan siyang magbilang ng pera. Saan nanggagaling ang boses na yon? Anong ibig mong sabihin na ibinenta ako ng kapatid ko? Kailan niya ba mapapansin na nakatali siya sa sistema ng paghihirap? Kung gaano siya nag-aaral ng mabuti, lalong gumagaling ang grades ng scholar na si Sofia na iyon. Kung gaano siya nagpapayat, lalong gumaganda ang katawan ni Sofia. Hindi siya nag-aral para sa pagsusulit na ito na naging dahilan upang bumaba ng 50 ranggo ang iskolar. Paano maaaring payagan ng kanyang kapatid na mangyari iyon? Karapat-dapat lang sa kanya. Ganun pala yon. Kaya pala sinadya niya akong gutumin dati at sa gitna ng taglamig, pinatakbo ako sa gabi na naka-t-shirt. Lahat iyon ay para ihanda ang daan para kay Sofia, ang babaeng gusto niya. Ano naman ang maganda sa unang ranggo? Kung mas mataas ang ranggo mo, mas kailangan mong magsumikap. Iyon lang ang paraan upang mapanatili ang iyong mga grades na palaging mahusay. Ethan? Ginawa ko ang sinabi mo at nagsumikap dati, pero natigil ako sa huling ranggo, sa pinakahuli. Paano ngayong pagkakataon? Hindi naman ako nagsumikap ng ganoon pero umangat ako ng 2 ng ranggo. Kung ganoon ang kaso, siguro dapat na lang akong sumuko mula ngayon. Ano? Akala mo henyo ka? Sinwerte ka lang ngayon, puro swerte. Patuloy kang magsalita. Sasampalin kita ulit. Ano pang nakatayo ka dyan? Pumunta ka sa track at tumakbo ngayon. 10 lap. O hindi ka uuwi? Sige, sige. Tama na, kayong dalawa tumigil na. Chloe, ang laki ng improvement mo. Masaya ako para sa'yo. Siya ang aking kababata at kasintahan. Kahit nagpabaya ako at hindi na ganoon kaganda, hindi niya ako iniwan. Chloe, malapit na ang Mayo 20. May napupusuan akong sapatos. Kaya kailangan kitang bilhan yan bukas ng tanghali. Ang babaeng kontrabida ay iniisip na ang pangalawang bida ang kanyang tunay na pag-ibig. Pero kasama lang siya sa kanya para mas lalo siyang mahirapan kaya nagpapanggap siya. Eksakto. Siya ay isang kapalit lang, tagasalo ng problema para sa iskolar. Dahil malapit na ang pinagsamang pagsusulit, ang kanyang natitirang mga araw ay hindi magiging madali. Isa ay ang aking pinsan na nawala ng parehong magulang noong bata pa siya. Sa loob ng maraming taon, masigasig siyang bumibisita sa aming tahanan at nag-alok na tulungan ng aking mga magulang sa mga gawain ng korporasyon. Tinatrato siya ng aking mga magulang na parang sarili nilang anak. Ang isa pa ay ang aking kababata at kasintahan. Ang negosyo ng kanyang pamilya, sumakay sa bandila ng alyansa sa kasal sa aming pamilya para makaakit ng mga pamumuhunan at magpubliko. Sumakay sila sa tagumpay ng aming pamilya. Pero ang unang ginawa nila pagkatapos magtagumpay ay ang umikot at saktan ako. Ang sistema ng paghihirap. Pero hey, sino ba ang hindi mahilig sumuko na lang? Mayo 20? Sinabi ko ba na gusto ko itong gugulin kasama ka? Tayo. Sean, sa pamamagitan nito, unilateral kong idineklara, ako ay nakikipaghiwalay. Sa iyo.
Sis, nababaliw na ba si Chloe? Sobrang stalker niya kay Sean. Wala nang paraan na pakakawalan niya siya. Tingnan mo siya, iyang pangit at matabang baboy. Anong parte sa kanya ang sapat para makasama ang pusong mamon natin? Tama. Chloe, seryoso ang paghihiwalay. Huwag mong isipin na ang pag-aartista ay magpapabalik sa akin, sa iyo. Binabalaan kita. Huwag kang magpabaliw sa harap ko. Hindi kita pagbibigyan. Ang prinsesa. Grabe, talagang malas si Sean. Sa lahat ng pwede niyang ligawan, siya ay napunta sa walang kwenta. Si Chloe ay hindi mahal, kaya gumaganti siya dahil sa hiya. Dapat siyang tumingin sa salamin. Akala ba niya na ang pag-arte ng ganito ay magpapahalaga kay Sean sa kanya? Hindi makatayo, ha? Mag-ingat, huwag kang mahulog. Sobrang tinorture ko ang sarili ko sa lahat ng oras. Naniwala ako sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Akala ko ang pagtitiis ay nagpapalakas ng pagkatao na ito ay patungo sa tagumpay. Ngunit lahat ng paghihirap na yon, ginawa ko para sa ibang tao. At dahil doon, mula sa pagiging minamahal henyong dilag ng campus sa high school, napunta sa ganito. Kumusta? Nanay, tatay, napag-isipan ko na. Hindi ko kailangang makinig sa aking pinsan at kumuha ng master's degree para patunayan ang sarili. Ano? Tinatanggap ko ang inyong plano. Mag-aaral ako sa ibang bansa, sa isang prestihiyosong universidad. Simula ngayon tapos na akong maging mahigpit sa sarili ko. Oh, Chloe, sa wakas natauhan ka na. Mahal, nagte-transfer ako ng $5 milyong sa account mo ngayon din. Mag-shopping ka, magsaya, hindi mo kailangang manatili sa paaralan palagi. Oh, Chloe, di ba? Hoy Chloe, makinig ka, mahal. Bibilhan kita ng tickets sa lahat ng konsyerto ng mga celebrity na gusto mo. Kukunin ko lahat para sa'yo. Sofia, huwag kang umiyak. Kahit na hindi ka nakapasa sa pinagsamang pagsusulit ngayon para sa garantisadong pagtanggap sa graduate program ng Universidad ng Hilagang Kahoy, napakaganda ng grades mo. Tiyak na papasok ka. Oo, napakaganda mo at maganda ang grades mo. Ikaw pa ang dilag ng campus ngayong taon. Tiyak na maliwanag ang kinabukasan mo. Tabachoy, paano mo nagawang nakaupo lang dyan sa phone mo? Nagmamayabang ka ba? Sobrang upset si Sofia. Bakit wala ka rito na inaalo siya? Ako? Gusto mo ako yung huling pumasok sa klase? Ang umaliw sa kanya yung top student? Nasaktan si Sofia. Bakit hindi ka dumating para aliwin siya? Chloe, ikaw, masamang babae ka. Hindi ka bagay sa klase natin. Tigilan niyo na ang pagtatalo. Tingnan mo, naniniwala ako na si Chloe ay walang masamang intensyon. Chloe, palagi kang nahihirapang makisama sa mga kaklase mo. Sasabihin ko sa'yo, bibigyan kita ng pagkakataon. Sa tanghalian, ikaw ang bahala kumuha ng pagkain para sa lahat. Chloe, hindi ako kumakain ng luya. Kunin mo ako ng 2 serving ng baboy na nilaga. Tandaan, alisin mo lahat ng luya. Kunin mo ako ng serving ng ginisang usbong ng bawang. Oh, wag na lang ang usbong ng bawang. Hindi ako mapili, pero ang budget ng pagkain para sa bawat isa ay hindi dapat bumaba sa 50 piso. May 40 tao sa klase, kaya 2,000 piso ay sapat na. Chloe, 2,000 piso lang naman. Hindi mo naman kami aasahan na magbabayad sa'yo, di ba? Tama na. Uy, mahalaga ang oras mo, pero ang akin hindi. At saka, sino nagsabing kukuha ako ng pagkain nyo? Chloe, ano naman kung sayangin namin ang oras mo? Pwede ka namang magpuyat ngayong gabi para makabawi. At saka, ikaw ang may pinakamataas na score ngayon. At ang pamilya mo ay napakayaman. Huwag kang maging masyadong sakim. Kung ako ay kasing yaman mo, ililibre ko ang klase ng pagkain araw-araw. Sofia, sobrang interesado ka sa pera ng ibang tao. Pero, medyo nagugutom na ako. Tagapamahala, Jose. Dalhan mo ako ng tanghalian. Binibining de la Cruz. Ano po ang gusto ninyong kainin? Padalhan mo ako ng tig-iisang specialty dish mula sa lahat ng restaurant sa ilalim ng korporasyon ng De La Cruz. Itik na niluto sa serbesa, maanghang na pinakuluang isda, foie gras na may red wine at French flame balls. Para pumayat, dati akong kumakain ng pinakuluang gulay araw-araw. Pero ngayon, susubukan ko lahat ng masasarap na ito. Magandang araw, klase. May i-anunsyo ako. Sa pagkakataong ito, magpapadala ang baitang ng 2 estudyante para sumali sa kompetisyon sa pisika. Ang kaganapang ito ay napakahalaga. Ang mga parangal nito ay may malaking bigat at makakasisiguro sa inyo ng pwesto.
sa seleksyon ng kampo ng tag-init ng Universidad ng Hilagang Kahoy. Sa kasamaang palad, wala ni isang estudyante mula sa ating klase ang pumasa sa seleksyon ng Baitang. Ito'y sinasabi ko para paalalahanan ang ilang estudyante. Mag-focus na lang kayo sa regular na eksamen. Pagkatapos ng lahat, ang tsansa ng independent admission para sa mga estudyante ng sining ay halos wala. Bahala na kayo sa inyong sarili. Ginoo, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon kahit na hindi ako maganda sa eksamen na ito. Sana po ay mabigyan ako ng pagkakataon na patunayan ang aking sarili. Tulad ng alam mo, mahihirap ang aking pamilya. Naghirap ako ng sobra para makarating dito mula sa bundok. Ito lang ang tanging pagkakataon ko para mabago ang aking kapalaran. Ang eksamen na ito ay dahil lang sa swerte. Pero garantisado ko kung papayagan mo akong sumali, makasisiguro akong mananalo ako ng unang pwesto. Sige. Ayos, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Bumalik ka muna sa iyong upuan. Oh, mukhang magkikilos na naman si Sofia. Tapos na ang klase. Wala pa ang pagkain ko. Lalabas ako ng palihim sa tarangkahan ng paaralan at kukuha ng ilang nobela para basahin. Sofia, pumasok ka sa kolehiyo, gumanda ka at nakalimutan mo kung saan ka nagmula, ha? Sabi ni nanay at tatay, kahit anong maging ka, miyembro ka pa rin ng ating pamilya, Lee. Hindi mo kami matatakasan sa buong buhay mo. Oo nga. Narinig ko mas bumuti ka sa paaralan kamakailan. Nakakuha ka ng pera mula sa scholarship, di ba? Bilisan mo at ibigay mo sa iyong kapatid. Sige na. Chloe, kailangan mo akong tulungan. Gumawa ka ng paraan. Ilayo mo siya sa akin. Siya ay namuhay ng ganito sa buong buhay niya. Noong siya ay nasa paaralan, dahil sa sobrang taba niyang katawan, siya ay patuloy na binubuli ng kanyang mga kaklase. Anong ginagawa mo? Pero hindi iyon dahilan para ibuhos niya ang lahat ng kanyang sakuna sa akin. Anong akala mo ginagawa mo? Anong akala mo ginagawa mo? Babayaran mo ito. Hintayin mo lang at makikita mo. Ayos lang yan, Sofia. Huwag kang matakot. Tara na. Chloe, humihingi ng tulong si Sofia sa'yo. Bingi ka ba? Sobra ba na humingi ng konting tulong? Sean, palagi kang nagpapanggap sa kin. Akala ko malamig lang ang personalidad mo. Hindi ko inaasahan. Kapag nakilala mo ang babaeng mahal mo, magiging todo ka ng ganun. Sean, mahigit 200 libra ang timbang ng lalaking yon. At inaasahan mong ako lang ang haharap sa kanya? Tsaka, kailangan mo ng isang grupo ng mga lalaki para sabay-sabay siyang ibagsak? Grabe yun, ang pusong mamon at dilag ng campus at ang pangit na babae, 3 taong may kakaibang hitsura na magkakasama sa iisang frame. Sean, ang pusong mamon ng campus ay talagang dating nobyo ng pangit na babae. Hindi ko alam kung bakit ang isang gwapo at mayamang lalaki tulad niya ay nagkagusto sa isang pangit na halimaw na tulad niya. Eksakto. Mas mabuti pa siya kay Sofia, ang dilag ng campus. Maaaring medyo mahirap siya, pero maganda siya. At magaling sa klase. Iyan ang klasikong setup ng babaeng bida. Tama na, kasalanan ko lahat ito. Sean, pakiusap, huwag mong hayaang ito. Makasira sa inyo ni Chloe dahil sa akin. Kasalanan ko lahat. Hindi, wala kang kasalanan. Siya ang makasarili dito. Sarili lang niya ang iniisip niya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ako napunta sa kanya. Chloe, binibigyan kita ng 5 segundo para yumuko at humingi ng tawad kay Sofia ngayon din. Bilang parusa mo, buong araw ngayon, bawal kang kumain kahit anong pagkain. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa mangyayari. Chloe, binibigyan kita ng 5 segundo. Yumuko ka at humingi ng tawad kay Sofia ngayon din. Bilang parusa mo, buong araw ngayon, wala kang kakainin. Kung hindi, pagsisisihan mo. Nanay, tatay, pinahiya ako ni Sean sa harap ng maraming tao dahil sa isang babae na hindi ko naman kilala. Alam niyo ba, kung ganun na lang, itong kasunduan sa pamilya De La Rosa, itigil na natin. Sino ba siya nagpapaprinsesa ngayon? Alyansa sa kasal, sige na. Ang taas naman ng kanyang tingin sa sarili. Tama, si Sean, ang pusong mamon ng campus, ay galing sa isang kumpanyang nakalista sa stock market ang nag-iisang tagapagmana ng korporasyon ng De La Rosa.
Bakit naman siya titingin sa isang pangit na babaeng tulad niya? Hindi niya alam ang kanyang lugar. Akala niya talaga siya anak ng mayamang pamilya. Ang isang makapangyarihang pamilya tulad ng mga De La Rosa, paano sila magkaka-interes sa pamilya niya? Sean, anong nangyari sa'yo? May gagawin ako. Kailangan ko nang umalis. Tatay, Bastardo ka! Anong gulo na naman ang pinasok mo? Bakit ang pamilya De La Cruz gustong kansilahin ang ating kasunduan? hayaan mong magpaliwanag ako. Itigil mo ang mga dahilan mo. Binibigyan kita ng 1 buwan para mabawi si Chloe. Kung hindi, iyong baon ngayong semester, hindi mo makukuha kahit 1 sentimo mula sa akin. Magpahinga ka, mahal. Mahal, alam mo naman kung paano iyon. Lahat ng mga kliyenteng katuwang natin, sila ay para lang sa pangalan ng pamilya De La Cruz. Kung wala ang pamilya De La Cruz bilang ating taga-suporta, ang ating korporasyon ng De La Rosa ay malulugi lang. Ang bastos na bata na iyan? Wala akong ideya na ganito siyang walang alam. Huwag kang mag-alala. Kapag bumalik siya, sasabihan ko siya ng aking saloobin. Maniwala ka ba? Mula nang magdesisyon akong tumigil sa entrance exam sa grad school, pakiramdam ko isang malaking bigat ang inalis sa aking mga balikat. Hindi pa ako nakaramdam ng ganito kalaya, wala nang pag-aalala. Naninilip ba ako o ang malaking itim na nunal sa aking mukha talagang lumiliit? Sa tingin ko, pumayat pa ako ng kaunti. Mas maliwanag din ang balat ko. Hindi ito imahinasyon ko. Diyos ko, mukhang pagkatapos kong tumigil sa pagtitiis ng hirap, ang aking swerte ay nagsisimulang gumaling. Sa bilis na ito, hindi na magtatagal bago ako makabalik sa dating ako. Ano bang ginagawa mo? Sino ang nagsabing maaari mong hawakan ang pagkain ko? Chloe, nagda-diet ka at puro pinakuluang gulay lang ang kinakain mo. Bakit may mga mamahaling pagkain na ito? Akala namin nagbago na ang iyong puso at in-order mo ito para sa amin. Oo, Chloe. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Ang laki mo na, kumakain ka pa. Dapat mo kaming pasalamatan dahil inalis namin ito sa iyo. Eksakto. Isang taong makasarili tulad mo hindi naman karapat-dapat sa mga mamahaling pagkain. Balik ka sa pinakuluang gulay mo. Ang sarap ng foie gras na may red wine. Umorder ng isa pa, bilis. At walang inumin? Iyan ay masamang review. Sinisikang mo ba akong patayin dito? Lahat ng pagkain na ito ay galing sa 5-star na hotel, alam mo. Nagkakahalaga ito ng 8,800 at 88 dolyar bawat tao. At ito ay isang serving para sa 6 na tao. Kinuha mo ang mga gamit ko nang walang paalam. Ninakaw mo sa akin. Sa halagang iyon, iyan ay isang krimen. Dahil ayaw mong umamin, wala akong pagpipilian. Kundi tumawag ng pulis. Hindi mo yan magagawa? Hindi naman namin binuksan iyon at hindi kami ang naunang kumain. Teka, Chloe, huwag tumawag ng pulis. Magkaklase naman tayo rito. Hindi mo kailangang maging masyadong mahigpit, di ba? Oo, wala itong kinalaman sa amin, okay? Kung may kinalaman man o wala, makikita natin kapag natingnan na ang mga kamera. Hindi mali ang pulis sa taong inosente. At hindi nila hahayaang makawala ang nagkasala. Lahat huminahon lang. Ako na ang bahala dito. Chloe, gusto mo lang ng pera, di ba? Sinisikap mo lang akong asarin, di ba? Bigyan mo ako ng 10 minuto para tumawag. Tungkol sa pera? Babayaran kita. Safiel, ang yabang ng boses mo. Talagang nagtataka ako saan ka kukuha ng ganyang pera. Sino ang mangahas na saktan si Sofia? Sino ang naglakas loob na hawakan si Sofia? Ethan! Okay ka lang ba, Sofia? Ethan! Hindi ko lang kasi kinaya na makita ang lahat na gutom, kaya gusto ko silang bigyan lahat ng kahit konting pagkain. Pero hindi ko inakala. Natatawag si Chloe ng pulis. Si Marco ay laging mapanlinlang. Kasunod ng huling hiling ng kanyang ina, pinilit niyang palitan ang kanyang apelyido sa amin.
Kung hindi ko gusto ng kapatid, hindi siya tatanggapin ni nanay at tatay. At ngayon, akala niya talaga siya ang magiging tagapagmana ng korporasyon ng De La Cruz. Ethan, kasalanan ko ito. Dapat kong panagutan. Pero wala akong ganyang kalaking pera. Kung hindi ito titigilan ni Chloe at tatawag ng pulis, sinusukol niya ako sa isang sulok. Ayos lang, Sofia. Walang magbabayad ng kahit ano ngayon. Ako ang desisyon dito. 10,000 dolyar lang naman, ano ba ang malaking bagay? Wala sa inyo ang kailangang magbigay sa kanya ng kahit ano. Kumain ka na lang. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Alam ko na lagi kang naiinggit sa katalinuhan at kagandahan ni Sofia. Pero hindi mo kailangang gumamit ng isang napakababa at kasuklam-suklam na trick para lang sirain siya. Sadyang masama ka lang. Mula ngayon, hindi ka na makakatanggap ng kahit isang sentimo ng baon mo. Ang pera mo ay diretso kay Sofia bilang kompensasyon simula ngayon. Sige, okay lang. Ang galing ni Ethan. Chloe, ang pangit mo, tanga at mataba. Karapat-dapat ka sa lahat ng nangyayari sa'yo. Chloe, nakita mo yon? Kahit ang sarili mong kapatid ay hindi pumanig sa'yo, dapat mong iwan niyang prinsesa mong ugali. Maging mabuti ka at magpakahirap para sa amin gaya ng dapat. Tama, kung hindi ka mag-aayos at patuloy na mambubuli kay Sofia, magiging impyerno ang buhay mo sa klase na ito. Sofia, akala mo ikaw lang ang may taga-suporta dito? Ethan, kung hindi ako nagkakamali, dapat frozen na lahat ng card mo ngayon. Hindi ka talaga para sa negosyo. Sa lahat ng mga taong ito, ang mga magulang ko ay naging mabait, gumagastos ng malaki para suportahan ka. Akala mo may halaga ang sinasabi mo, Ethan? Masyado ba akong naging magalang sa'yo dati para nakalimutan mo ang iyong lugar? Ikaw, Kung gusto mong magpakabayani, maglabas ka ng 10,000 dolyar. Kung hindi, tatawag pa rin ako ng pulis. Alam mo. well, Chloe, iba ka talaga. 10,000 dolyar lang naman. Ita-transfer ko sa'yo ngayon din? Ito. Tara. Ethan, anong problema? Baka dapat akong magbayad para dito. Ang mabuti kong intensyon ay nagdulot ng sakit sa lahat. Kaya ako dapat ang umako ng pananagutan. Hindi na kailangan. Chloe, alam mo na ang relo na ito ay nagkakahalaga ng 7-digit na halaga. Isipin mo na lang ito bilang aking kawanggawa ngayon. Sige, klase. Mangyaring tumingin sa card. Gamit ang tamang anggulo at ang tuwid na linya, ang punto kung saan nagtatagpo ang linya at ang eroplano, marami sa inyo ay madalas na nagkakamali dito at ito ay kung saan kayo mawawalan ng puntos. Kaya sa susunod sa pagsusulit, mag-focus ng mabuti. Chloe, oras na para bumangon para sa paaralan. Sofia, Sofia, anong problema mo? Ito ang pinakapangunahing problema sa pagtitipid ng enerhiya at hindi mo pa kayang sagutin ngayon? Yung pwesto mo sa kompetisyon ay ipinaglaban ng guro mo sa klase ng buong puso para makuha mula sa paaralan. Dahil sa estado mo ngayon, paano mo kakatawanin ang paaralan? Ang grado mo sa pisika ngayon, halos hindi pumapasa. Sofia, iuulat ko ang sitwasyong ito sa pinuno ng baitang. Kung kinakailangan, kailangan naming bawiin ang pwesto mo. Dapat ito mapunta sa isang mas may kakayahang estudyante.
na makakatawan ng maayos sa paaralan. Bahala ka na sa sarili mo. Sinusubukang mag-review sa huling sandali at umunlad ng mabilis? Pero Sofia, nasanay ka ng mangnakaw ng swerte mula sa akin. Matapos maging ignorante at walang kakayahan ng matagal, anong tunay na kakayahan ang natitira sa iyo? Imposible. Isang tanong na may maraming pagpipilian lang ang mali mo? Chloe. Tapusin na natin ang hindi pagpapansin. Inalis na kita sa aking itim na listahan. Itim na listahan? Hindi ko alam kung hindi niya sinabi. Pagkatapos ng lahat, matagal ko na siyang dinilit. Alam ko. Makikipaghiwalay ka sa akin noon dahil lang nung Mayo 20, hindi kita binigyan ng rosas. Ngunit sa mga nakaraang taon, dapat alam mo na ganun lang talaga ako. Sa itsura mo, ang katotohanang nakipag-date ako sa'yo ay sobrang generous na. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng pusong mamon ng campus na tulad ko bilang nobyo mo ay isang swerte na karamihan sa mga babae pangarap lang. Noong kasama ko siya, masyado akong inosente. Akala ko dahil inayos ng aming mga pamilya ang aming kasal noong bata pa kami, kailangan ko siyang magustuhan. Pero hindi ko inaasahan na ituturing niya akong tagasalo ng problema, isang taong pwedeng tawagan at i-dismiss kung kailan niya gusto. Pero ngayon alam ko na, ang mawala ako ay talo niya. Chloe, nakikinig ka ba sa akin? Tigilan mo na ang pag-arte. Alam ko na gusto mo nang magkabalikan. Pinipilit mo lang ako na unang gumawa ng hakbang. Binabalaan kita. May hangganan ng pasensya ko. Ako, tumutugon ako sa kabaitan, hindi sa puwersa. Kung seryoso ka, bumili ka ng isang bouquet ng rosas at maghintay sa labas ng dormitoryo ng mga lalaki buong gabi. Pag-iisipan ko, kung babalikan ka. Chloe, huwag mong subukan ang swerte mo. Sa mukha mong ganyan, walang lalaking magkakagusto sa'yo. Hindi ka pa kasing galing ng alaga ako. Tama, nakamask sa ganitong init, malamang akala niya pangit siyang ipakita ang muka. At least alam niya ang kanyang lugar. Tara, lahat, halika tingnan. Tingnan nyo itong pangit na halimaw. Tingnan nyo kung gaano siya kapangit na hindi mapapatawad. Chloe, natapos mo na ba ang trabaho mo? Bakit ang ganda mo ngayon? Hindi ako si Chloe, sa tingin mo ikaw siya? Anong gusto mo? Wala akong ibig sabihin doon. Well, parang isa lang bang sausage steak ang gusto mo? Sabi ko sa'yo, kukuha ako ng isa pa para sa'yo. Talagang nagugutom na ako. Pero kayong tatlo bigla kayong pumasok at sinira ang gana ko. Sean, kung hindi mo ako gusto, tigilan mo na akong paasahin, okay? Ikaw, Hoy, anong klaseng sinasabi mo? Ano yang gusto o hindi? Binibining De La Cruz, kain ka lang. Kung kulang, ako na ang bahala. Kung ikaw at si Sean talagang hindi kayo para sa isa't isa, di kalimutan mo na. Sino ba nagsabing isa lang ang pwedeng magkarelasyon? Tama. Isang babae mula sa senior class 1, nagmamayabang gamit ang pera, sinasadyang mangapi mga kaklase na babae mula sa mahihirap na pamilya. May isang babae sa huling taon ng high school na, dahil sobrang baba ng kanyang mga marka at pangit siya, ay naghabol ng parang baliw sa pusong mamon ng campus at pinilit siyang maging kasintahan. Pero ang tanging gusto niya ay ang maganda, mabait na scholar na dilag ng campus.
Kaya naging mapait at sama ng loob ang babaeng ito at sinimulang subject ang iskolar sa pambubuli at personal na insulto. Nauwi sa pagkasira ng pag-iisip ang iskolar dahil sa kanya. Bumagsak ang kanyang mga marka. Talagang mahusay magkwento ang sumulat nito. Isang tingin lang sa litratong ito at alam ko na kung bakit hindi niya siya pinili. Sa itsura niyang kasuklam-suklam, malamang may utang siya sa kanya na pinsala sa emosyonal na pagdurusa. Nakakadiri naman iyan, gumawa ng ganitong kalokohan. Ano, dahil lang mahihirap tayo, dapat na tayong apakan? Kailangan nang umalis ang babaeng nagpapapansin na iyan. Hindi mo kayang panatilihin ang isang lalaki, kaya sa iba mo ibinabaling ang galit mo. Ang hirap ng pinagdaanan ng iskolar na iyon, nasira ang magandang kinabukasan niya. Malapit na ang pagsusulit para sa grad school. Ano na ang gagawin niya ngayon? Kung ako ang tatanungin mo, ang babaeng may kamandag na iyon ay dapat pilitin na bayaran ang lahat ng gastusin ng iskolar na iyon habang buhay at pag-aralin siya sa ibang bansa. Kung ito ako noon, magagalit ako ng sobra at hindi makatulog, hindi makakain at iiyak ng walang tigil. Pero ngayon naiintindihan ko na. Ang hindi pagtitiis ng hirap ay hindi lang tungkol sa pagpapabaya sa iyong sarili. Mas mahalaga, ito ay ang paghahanap ng kapayapaan at walang panloob na kaguluhan. Chloe, tungkol sa pagsusulit mo, ipinakita sa akin ng aking guro sa pisika. Napili ka na pumalit kay Sofia para sa kompetisyon, kaya dapat maghanda kang mabuti. Opo, Binibining Jose, ibibigay ko ang lahat. Sofia, kapag tapos na ang pagsusulit, maglalaan ako ng panahon upang wakasan ang komedyang ito ng tuluyan. Chloe, karapat-dapat kang mamatay. Isinilang ka para magdusa. Hindi ka karapat-dapat sa kahit isang magandang araw. Chloe, lubos kang wasak, hindi ba? Sisirain ko ang reputasyon mo. Hindi ka magkakaroon ng magandang buhay. Chloe, walang sino man ang magugustuhan ka. Papangit ka lang ng papangit at bobo. Ang buhay mo ay dapat mabulok sa putik. Hindi ka karapat-dapat sa kahit isang piraso ng kaligayahan. Tapos na ang kompetisyon sa pisika. Ibaba ang mga panulat, isumite ang inyong mga papel. Ngayon, ang aming lupo ng 4 na hukom ay pipili ng nangungunang kalahok ngayong araw. At ngayon ipinapahayag ko na ang kampeon ng kompetisyong ito sa pisika ay... Hayaan ninyong ipahayag ko ang nagwagi sa kompetisyon sa pisika ngayong taon ay... Palakpakan natin si Kylie at Chloe dahil nagtabla sa unang pwesto. Diyos ko, nanalo ako! Wow, hindi ako makapaniwala. Chloe at Kylie, ako si Professor Zhao Juowei mula sa Universidad ng Kapital. Kung pipiliin ninyong pumunta sa Universidad ng Kapital para sa graduadong paaralan, hindi lamang libre ang inyong matrikula, kundi ang Universidad ng Kapital ay magbibigay din sa inyong dalawa ng karagdagang $150,000 na scholarship. Kylie, Chloe, ako si Professor Jose mula sa Universidad ng Hilagang Kahoy. Pumunta kayo sa Universidad ng Hilagang Kahoy, gayon din, sasagutin namin ang inyong matrikula at bibigyan kayo ng $200,000 na scholarship at saka, magbibigay pa kami ng isang apartment sa sentro ng bayan. Hoy, Jose. Di maganda yan, hindi tayo nasa subasta, hindi mo pwedeng agawin sa akin ng ganyan. Oh, sige na, bihira tayong makakita ng talentong ganito. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon, bigyan mo ako ng pahinga. Sige. Universidad ng Kapital ay magbibigay din ng karagdagang $200,000 na scholarship kasama ang isang apartment sa sentro ng bayan. Nasa inyo ang desisyon. Sa palagay ko, lahat tayo ay mausisa. Sa mga nakaraang taon, ang mga nagwagi ay makakakuha lamang ng pagpasok sa Universidad ng Hilagang Kahoy o Universidad ng Kapital. Walang sinumang nag-isip na ang dalawang nangungunang universidad ay talagang maglalaban sa pagbid para sa mga estudyante. May nakakaalam ba kung bakit? Ito ay dahil
Ang aming mga nagwagi, sina Chloe at Kylie, nakamit ang pinakamataas na marka sa kompetisyon sa pisika sa nakaraang 5 taon. Pinipili ko ang Universidad ng Kapital. Salamat Professor Zhao sa oportunidad na mag-enroll. Dahil pinili ni Kylie ang Universidad ng Kapital, kaya ako ay pupunta sa... Dahil pinili ni Binibining Kylie ang Universidad ng Kapital, pipiliin ko ang Universidad ng Hilagang Kahoy. Uy, nanay at tatay, may magandang balita ako. Nakapasok ako sa Universidad ng Hilagang Kahoy nang maaga mag-isa lang ako. Nako! Oh, Chloe, ang galing mo. Uy, tanong ko lang, gusto mo bang pumunta sa mga isla ng Serenity? Bibilhan kita ng tiket ngayon din? Chloe, nasa lungsod ng Kairia ako noong isang araw para sa trabaho at may nakita akong magagandang villa sa mga villa ng Lawa ng Jade. Bibilan kita ng isa ngayon din bilang regalo sa pagtatapos mo. Salamat, tatay. Hintayin mo kami, ha? Oh, mahal, hindi ba sa tingin mo ang ating Chloe ay nagiging lalong kahanga-hanga? Siyempre, tingnan mo lang. Kung sino ang kamukha niya. Oh, huwag kang magyabang. Bilisan mo at mag-book ng tiket. Sige. Kailangan kong sabihin sa aking guro sa klase ang magandang balitang ito ngayon na bakit laging busy ang linya? Paalisin si Chloe sa Senior Class 1. Katarungan para sa scholar. Chloe, lumabas ka sa Senior Class 1. May nangyari. Palayasin si Chloe sa Senior Class 1. Bigyan ng paliwanag ang scholar. Chloe, lumabas ka sa Senior Class 1. Ano, sa tingin mo mas magaling ka sa amin dahil sa pera? Pangit na mayamang babae? Paano siya nangahas na nakawin ang pwesto ng scholar sa kompetisyon? Eksakto. Palagi siya nasa hulihan ng klase, pero ninakaw niya ang pwesto sa kompetisyon mula sa isang henyo. Hindi ba yon walang hiya? Narinig ko na matatapos ang kompetisyon ngayon. Tingnan natin kung itong spoiled na mayamang bata ay may tapang na magpakita muli rito. Sofia, ito na naman ang iyong gawa. Hoy, ikaw, kunin mo ito. Ang ganda mo. Mas mag-iingat ka. Huwag mong hayaang matarget ka ni Chloe. Ang mga taong tulad niya ay baluktot ang pag-iisip. Hindi niya kayang may mas magaling sa kanya. Si Chloe ay pinsan ko. Kami ay lumaki ng magkasama. Siya ay hindi naging mabuti kahit noong bata pa. Sobrang selosa. Kung makakita siya ng magandang manika, bubunutin niya ang mga mata nito. Tama iyan. Hindi lang siya pangit, kundi may sakit din sa pag-iisip. Palagi siyang nambubuli sa mga babaeng mas maganda sa kanya. Umaangat siya ng sobra sa kanyang antas. Ginamit niya ang trabaho ng aking mga magulang para pilitin akong maging nobyo niya. Sean, hindi ba natin nakita si Chloe noong isang araw? Hindi na siya pangit ngayon, pero ikaw, bakit mo sinabi sa mamamahayag na siya ay umaangat ng sobra sa kanyang antas? Relax, lumaki ako kasama si Chloe, ang kanyang personalidad. Kilala ko siya ng sobra. Maaaring isipin mo na mukhang okay siya ngayon, pero sabihin ko sa'yo, ginagarantiya ko sa'yo, tiyak na siya ay naging... Bakit ka nag-i-interview ng mga taong walang kinalaman? Bakit ka nag-i-interview ng mga random na tao na ito? Kung may tanong ka, diretso mo lang akong tanungin. Kumusta sa lahat? Ako si Chloe. Nanay at tatay. Bakit niyo ina-freeze ang card ko? Si Chloe ba ang umiyak sa inyo? Nanay, tatay, huwag kang maniwala sa kahit anong sabi niya. Ako ang kapatid niya. Hindi ko siya sasaktan. Gusto ko lang siyang maging mas magaling sa paaralan. Yun lang naman ang gusto kong gawin. Daniel, naging masyado ba akong maluwag sa iyo? Nakalimutan mo na ang lugar mo. Hindi mo naman akala mo totoong miyembro ka ng pamilya na ito, hindi ba? Tatay? Hindi ko maintindihan. Anak mo ako. Siyempre, isa akong De La Cruz. Daniel, kung hindi dahil kay Chloe na mamalimos sa amin para sa isang kapatid, hindi ka namin sana inampon. At talagang nakipagsabuatan ka sa isang tagalabas para saktan si Chloe? Paano mo nalaman? Simula ngayon, ang baon mo ay babawasan sa 5,000 bawat buwan at isa pa. At ang trabaho mo sa korporasyon ng De La Cruz. Tapos ka na.
Sandali tatay, nanay, pakiusap. Nanay, alam ko na mali ako. Pwede ka bang magsalita kay tatay? Bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Daniel, si Chloe ay laging inaalagaan ng kanyang ama at ako mula noong bata pa siya. Mabait siya, walang pag-iimbot. Laging handang tumulong. Makinig ka, hindi ko hahayaang api-apihin mo siya. Ah, nanay. Alam kong mali ako. $5,000 bawat buwan ay walang problema. Kaya ko iyon, pero ang trabaho ko sa korporasyon ng De La Cruz. Pakialaw na lang po na manatili ako. Daniel, ang korporasyon ng De La Cruz ay kay Chloe sa simula't sa pool. Bantayan mo ang iyong pananalita. Kung hindi, ipapalayas kita sa pamilya De La Cruz. Chloe, kapag naisira kita, ang korporasyon ng De La Cruz ay magiging akin na lahat. Si Chloe iyon, hindi siya kamukha ng babae sa forumverse. Ang ganda niya, bakit naman maiinggit ang isang tulad niya kay Sofia? Eksakto, pwede siyang maging top star sa industriya ng entertainment dahil sa hitsura niya. Imposibleng siya ang tagasalo ng problema ni Sean. Napakaganda niya, isang maganda at mayamang tagapagmana. Naghahanap pa ba ng nobyo? Magaling akong mag-alaga ng tao. Diyosa, pwede mo bang ibaba ang standards mo? Paano kung nobya, marunong akong mag-alaga? Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Kung si Chloe ay pangit o maganda, hindi iyon dahilan para nakawin ang pwesto ng iba sa kompetisyon. Ako ang kapatid niya. Kung anong uri siya ng tao, alam ko higit kanino man. Siya ay laging ignorante at walang kakayahan, laging huli sa bawat taon. Hayaan siyang kumatawan sa paaralan? Iyon ay isang malaking biro. Ah, talaga? Magandang balita. Lahat, kanina, tumawag ang tanggapan ng admission ng Universidad ng Hilagang Kahoy. Chloe ay nanalo ng gintong medalya sa kompetisyon sa pisika. Higit pa riyan, ito ang pinakamataas na score sa nakaraang 5 taon. Universidad ng Hilagang Kahoy ay nagbigay sa kanya ng natatanging pagtanggap. Paano ito nangyari? Bilisan, pinalitan namin ang tema ng panayam na ito, natatawaging ang landas ng henyong babae patungo sa Universidad ng Hilagang Kahoy. Binibining De La Cruz, ano ang nararamdaman mo tungkol sa pagtanggap sa Universidad ng Hilagang Kahoy ng maaga? Binibining De La Cruz, naabot mo ang pinakamataas na score sa kompetisyon sa pisika sa 5 taon. Meron ka bang espesyal na paraan ng pag-aaral na maibabahagi mo sa amin? Binibining De La Cruz, maganda ka at matalino. May pagkakataon bang papasok ka sa industriya ng entertainment? Marco, Sean, gusto ninyo akong sirain sa pamamagitan ng opinyon ng publiko para makapaghiganti, ngunit sa halip na uwi ninyo akong naging matagumpay. Dapat ay nakakaramdam kayo ng napakasama ngayon. Kung isa sa alang-alang ang ugnayan na ibinahagi natin noong lumalaki tayo, binigyan ko kayo ng maraming pagkakataon. Hindi ninyo ito pinahalagahan. Kayo ang mga nag-post ng mga chismis na iyon sa forumverse dati, hindi ba? Paano mo nalaman? Tinawagan ko na ang pulis. Marco, malapit ka ng imbestigahan para sa paglustay ng pondo ng kumpanya at maling paggamit ng pananalapi ng korporasyon. Para sa iyo, Sean, iminumungkahi ko na magmadali kang bumalik at tingnan. Ang korporasyon ng De La Rosa ay malamang ay isang walang laman na balon sa ngayon. Matagal mo na bang naisip yon? Sofia, parehong gusto ka ni na Ethan at Sean. Kailangan mo ng pera at kaya kanila bigyan ng madali. Kung may gusto ka, sabihin mo lang, bakit kailangan mo pang dumaan sa lahat ng ito? Ang gusto ko ay walang katapusang pera. Gusto ko ng isang bagay na makakaya baguhin ang takbo ng buong buhay ko. Makukuha ko ba ang alinman sa mga yon sa pamamagitan ng pansamantalang awa ng isang lalaki? Kaya sinusubukan mong kunin ang lahat ng iyon sa akin? Sofia, nakapasok ka sa kolehiyong ito sa pamamagitan ng pagiging una sa buong bayan mo dahil sa sarili mong kakayahan. Kung talagang handa kang magsumikap, mag-aral ng seryoso sa kolehiyo, ang pagpasok sa grad school ay walang problema. Bakit hindi mo ilagay ang iyong enerhiya sa tamang landas? Masyadong mabagal ang lahat ng iyon at sobrang nakakapagod. Chloe! Isang katulad mo, ipinanganak na mayaman, hindi kailanman mauunawaan ang mga mahihirap na katulad namin. Ang pagsubok lang na mabuhay ay nauubos ang bawat butil ng aming lakas. Ang pagiging mahirap ay hindi dahilan para gumawa ng masama. Gusto mo ng walang kapalit kaya huwag mong gamitin ang kahirapan bilang dahilan. Bakit? Bakit kailangan kong mabuhay ng mas masahol pa sa kamatayan habang ikaw ay maaaring makuha ng madali ang lahat ng gusto mo? Bakit ikaw ang nasa entablado na pupuno ng papuri habang ako ay kailangang sumilong sa isang madilim na sulok para lang mabuhay? Hindi ko ito tatanggapin! Chloe, kasalanan mo ang lahat dahil lahat sa iyo masamang babae. Malapit na akong magtagumpay. Ikaw ang sumira sa akin.
Ha? Anong nangyayari? Anong nangyari? Ang orihinal na host ay hindi na angkop para sa akin tirhan. Naghahanap ng bagong host ngayon. Oy, ako ang sistema ng paghihirap. Isang produkto ng panahong ito, ipinanganak dahil sa pangangailangan. Binibining De La Cruz, mas swerte ka kaysa sa karamihan. Ngunit ang swerteng iyan ay hindi magtatagal magpakailanman. Pwede bang itanong, gusto mo bang maging susunod kong host at garantisadong habang buhay na kaligayahan at tagumpay? Binibining De La Cruz, kaya tumatanggi kang magpakabuklod? Hindi lahat pumipili na yurakan ng iba para umangat. Ang buhay na mayroon ako ngayon, kung ito man ay simple at nakakainip o puno ng drama, basta ito ang landas na pinili ko. Kahit gaano kahirap, lalakarin ko ito ng taas noo. Binibining De La Cruz, kaya huwag kang magsisi. Nanay, tatay, nasa bahay na ako. Welcome sa bahay, aming munting henyo, tagumpay at panalo. Mahal, tingnan mo ito. Ito ang regalo sa pagtatapos na inihanda ng iyong tatay para sa iyo. Lahat ng ito, para sa akin, sobra na to. Sa tingin mo sobra na itong kaunti. Lahat ng nasa pamilya De La Cruz ay sa iyo, Chloe. At tingnan mo ito. Ito ay mga tiket ng eroplano para sa 3 sa atin patungo sa mga isla ng Serenity. Pupunta tayo sa off-season at magkakaroon ng kamanghamanghang bakasyon. Naku! Nanay, ikaw talaga ang pinakamahusay. Mahal na mahal kita, nanay. Oo. Kaya hindi mo na mahal si tatay? Mahal din kita, tatay, syempre. Nanay, tatay, umuwi na ako. Nanay, tatay, lilipat ba tayo? Bakit kayo nag-iimpake? Lilipat. Ikaw ang pinapaalis sa pamilya De La Rosa. Lumabas ka. Tatay, ako lang ang anak mong lalaki. Narinig mo ba ang sarili mo? Ikaw, ni hindi mo kayang mahawakan ng isang babae. Hindi ka karapat dapat maging anak ko. Tatay, pamilya De La Cruz lang naman. Ngayong wala na si Chloe, akala mo hindi tayo makakaya? Eksakto. Dahil lahat sa'yo, hindi mo nagawang pasiyahin si Chloe at nawala sa akin at sa nanay mo ang korporasyon ng De La Rosa na pinaghirapan namin ng maraming taon. Tapos na, malugi na tayo, masaya ka na ba? Imposible yan, ang dami nating tapat na kliyente. Paano tayo posibleng malugi? Sean, ikaw ba'y talagang malabo ang isip o nagkukunwari ka lang? Hindi mo ba alam na ang mga kliyenteng may matagal na pakikipagsosyo sa ating pamilya ay ginagawa lamang ito dahil sa respeto sa pamilya De La Cruz? Kung hindi nila alam ang tungkol sa alyansa sa kasal sa pagitan ng mga pamilya De La Rosa at De La Cruz, paano nila ipinagkatiwala ang deal sa akin? At ano, ikaw talaga para sa isang walang kwentang iskolar, pinapakansela nila ang kasal sa mga De La Rosa. Sobra ka talaga. Tatay, alam ko mali ako. Pupunta ako at magmamakaawa kay Chloe ngayon din. Luluhod ako at magmamakaawa, tatay. Pakiusap, huwag mo akong paalisin. Ako lang ang anak mo, tatay. Sino nagsabing ikaw lang ang anak ko? Ang asawa ko'y buntis. Kapag nanganak siya, lalaki man o babae, sila ang magiging tagapagmana ng korporasyon ng De La Rosa. Para sa'yo, walang kwentang pabigat, lumabas ka. Tatay. Tatay. Tatay, nanay, talagang alam ko mali ako. Pagbati, Ginong De La Rosa, ako ang sistema ng pananakop. Mabibigyan kita ng walang hanggang yaman. Maari bang itanong kung handa kang maging susunod kong host? Handa ako. Nakatali na ang sistema. Host, ang misyon mo ay sakupin si Chloe. Gawin mong ang kanyang antas ng pagmamahal sa iyo umabot ng 100%. Tapusin ang misyon at anumang hiling ng host ay matutupad. Kung ang antas ng pagmamahal ay bumaba sa negatibong 100%, haharap ka sa agarang eliminasyon. Isang babaeng tulad ni Chloe sa lahat ng mga tao na ito ay naging tagasaloko ng problema. Sinusubukan akong pasayahin. 100% na antas ng pagmamahal? Madali lang yun. Kapag natapos ko ang misyon, Chloe, magiging impyerno ang buhay mo. Manatili ka lang. Bagong tao. Ano ang kaso mo? Wala kang pakialam.
Aba, matalas ang dila ng bata. Boss, dahil mayabang ang bastos na ito, dapat nating turuan siya ng leksyon tungkol sa mga patakaran dito. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Lumayo ka! May problema ka? Natatakot ka na ba? Huli na. Linawin ko lang. Darating ang abogado ko anumang minuto. Lalabas ako sa loob ng ilang araw. Kung maglalakas loob kang saktan ako, sisiguraduhin kong mabulok ka rito. Narinig mo ba? Talaga? Mabulok dito? Ha? Boss, binabantaan niya ako. Nanginginig ako sa takot. Bata, nasa loob ka na ngayon. Tandaan mo ang iyong lugar. Jose, kunin siya. Ano ba to? Bitawan mo ako, bitawan. Ay, matagal na akong hindi nagsuntok. Ikaw ang perpektong sako ng suntukan na kailangan ko para mailabas ang init ng ulo. Tama po, boss. Ngayon, ituturo natin sa bastos na ito kung paano igalang ang mga nakatatanda ng may respeto. Tama na mga bastardo. Manatili ka lang. Tara, simulan na natin. Ginoong De La Rosa, kamusta? Ako ang sistema ng pananakop. Nakikinig ako. Buklurin mo ako ngayon, gawin mo. Pumayag kang buklurin bago ko pa sinabi ang mga kinakailangan. Basta makalabas ako sa kademonyohan na lugar na ito, gagawin ko ang kahit anong gusto mo. Okay? Kung ganoon. Ah, nako, ano ba yan? Saan siya pumunta? Ang misyon mo, makuha ang loob ni Chloe. Itaas ang antas ng pagmamahal niya para sa host sa 100%. Magtagumpay ka at sa iyo ang buong korporasyon ng De La Cruz. Kung ang antas ng pagmamahal ay bumaba sa negatibong 100, mahaharap ka sa agarang eliminasyon. 100% antas ng pagmamahal? Yan lang, teka lang at makikita mo Chloe, maging ang pamilya De La Cruz o ang buong korporasyon ng De La Cruz, para na ring akin yan. Tatay. Nanay. Chloe, mahal, may apurahang bagay sa kumpanya. Kailangan naming umalis ng nanay mo. Naglagay ako ng $1.2 milyong sa card na ito para sa iyo. Magsaya ka, manatili ka hanggat gusto mo. Iniwan lang nila ako dito? Paano nila nagawa? Atensyon, mga pasahero. Flight A7894 mula sa mga isla ng Serenity patungong lungsod ng Veridia ay dumating na. Sean, Lumabas na ba si Marco? Ang bilis naman. Huwag mong sabihin. Binibining De La Cruz, pagsisisihan mo ito. Gawa mo rin ba ito, sistema? Mukhang ang sistemang ito ay mas komplikado kaysa sa inaakala ko. Anong ginagawa ninyong dalawa dito? Chloe, pumunta ako ngayon para humingi ng tawad. Dati, hindi ko talaga inalintana ang nararamdaman mo. Nagalit ka sa akin. Pero ngayon alam ko na mali ako. Sumusumpa ako. Mula ngayon, pagsisilbihan kita ng tama. Kaya tumigil na tayo sa pag-aaway. Sige, pakiusap. Sean, kung talagang pumunta ka rito para humingi ng tawad kay Chloe, dapat mong malaman na hindi gusto ni Chloe ang mga rosas. Ako, ikaw. Chloe, alam kong gusto mo ng mga strawberry. Binili ko ito para sa iyo. Che? Marco, ano? Ngayon gagampanan mo ang papel ng aking mahal na kapatid? Ano bang sinasabi mo, Chloe? Hindi ba't lagi naman kitang pinaganda? Alam ko na. Masyado akong naging mahigpit sa iyo dati. Pinasama ko ang loob mo. Pero ang pamilya ay hindi dapat magtanim ng sama ng loob. Ipinapangako ko sa iyo, mabuti na ang pakikitungo ko sa iyo mula ngayon. Hindi na kita papasamain ng loob. Sige? Ano bang nangyari sa mga lalaking ito? Pareho silang nabaliw ngayong araw. Huwag kang maniwala sa kanila. Babaeng suportang karakter. Tumanggap sila ng misyon mula sa sistema na i-max ang antas ng pagmamahal mo. Eksakto, huwag kang magpapakumbaba sa kanila. O tuluyan ka ng mawawala. Kung max ang antas ng pagmamahal, mamamatay ang babaeng suportang karakter. Kung max ang antas ng pag-ayaw, mamamatay ang dalawang lalaki. Nakakatuwa. Sinusubukang itaas ang antas ng pagmamahal ko? E di lalaruin ko muna sila ng kaunti. Ethan! Sean, lumaki tayong magkasama. Dati akong nag-iisip na kahit anong gawin mo ay para sa sarili kong ikabubuti.
Ngunit ang chismis na ikinalat mo tungkol sa akin, hindi ko lang kaya. Ethan, ikaw. Chloe, inimbestigahan ko ang bagay na iyon. Si Sean at Sofia ang may gawa nito. Sila ang nagsinungaling sa akin, kaya nagkamali ako ng pagkakaintindi. Akala ko ninakaw mo ang pwesto ni Sofia sa kompetisyon, kaya ako... Chloe, ayoko lang na gumawa ka ng bagay na pagsisisihan mo sa buong buhay mo, kaya ginawa ko ang ginawa ko. Ethan, kaya lahat ng ginawa mo ay para sa ikabubuti ko? Pasensya na, mali ang pagtingin ko sa'yo. Binabati kita, host. Ang kasalukuyang antas ng pagmamahal ni Chloe sa'yo ay 20%. Chloe, ang tanga mo pa rin. Binalangkas ko lang ng ilang linya at pinaniwalaan mo. Chloe, tingnan mo, ito lang. Nakipaghiwalay ka sa akin, kaya sa isang bugso ng galit, nakinig ako kay Sofia. Kaya ginawa ko ang lahat ng ito, mga masasamang bagay. Chloe, lumaki tayong magkasama. Ikaw ang kasintahan ko. Mahalaga ka sa akin, iyon lang. Hindi ko intensyon. Nasaktan ka. Chloe, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay? Gusto kong bayaran yon sa'yo. Sean, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung maglakas loob kang saktan muli ako, tayong dalawa, tapos na ng tuluyan. Okay, sige. Binabati kita, host. Ang kasalukuyang antas ng pagmamahal ni Chloe sa'yo ay 15%. Alam ko na. Si Chloe ang naging tagasalo ng problema ko sa napakaraming taon na. Kailangan ko lang magpakita ng kaunting kabutihan. Babalik siya sa akin ng nagpapakumbaba, handa nang magpakahirap para sa akin muli. Tapos na ang lahat. Ang antas ng pagmamahal ng babaeng suportang karakter ay madaling itaas. Patay na tayo. Akala ko ang babaeng suportang karakter ay nagising na para maging pangunahing karakter. Pero mukhang masasaktan na naman siya. Madali bang itaas ang antas ng pagmamahal? Sa tingin ko lang, mas malapit ka sa tagumpay, mas matindi ang bagsak mo. Sistema, lumabas ka ngayon din. Lumabas ka, kinakausap kita. Tama na sa pagsigaw. Sistema, sa wakas bumalik ka na. 1 buwan na ang nakalipas. Saan ka ba galing? Bakit mo ako binabaliwala? Bakit ko gagawin? Natapos na ang ugnayan natin. Natapos? Tama na, manahimik ka. Paano nangyari na natapos ang ugnayan natin? Hindi ako pumayag. Kapag pumalpak ka sa misyon, automatikong mag-a-activate iyon. Hindi mahalaga ang pahintulot mo. Hindi! Hindi pa ganap na pagkabigo ang misyon ko. Sistema, pakiusap. Ilabas mo ako dito. Alam kong kaya kong nakawin ang swerte ni Chloe. Pakiusap, bigyan mo lang ako ng isang huling pagkakataon. Magbabayad ako ng anumang halaga. Sige, isang huling pagkakataon na lang. Sa pagkakataong ito, ang iyong misyon ay gawing kasuklaman si Chloe ng lahat ng tao sa paligid niya at mahulog ang loob sa iyo. Pero, tingnan mo ako, sa ganitong kalagayan. Isipin mo itong isang maliit na bonus. Tandaan mo, mayroon kang 1 buwan. Isa lang. Kung pumalpak ka muli, bahala ka na sa buhay mo. Oh, Sofia. Sa wakas, bumalik ka na sa paaralan. 1 buwan. Mas maganda na ba ang pakiramdam mo? 1 buwan? Oo. Mula nang malaman namin na nanalo si Chloe sa kompetisyon sa pisika, hindi ka na pumasok sa paaralan. Sabi ng lahat dahil nagseselos ka. Pero alam ko malamang nasa bahay ka lang nagpapagaling. Mukhang ang sistema ay malamang binago ang alaala ng lahat para sa akin. Tama, nagpahinga ako ng ilang sandali. Kabalik ko lang. Chloe, inilagay ko ang paborito mong maliit na cake sa iyong backpack. Kainin mo kapag gutom ka. Chloe, nag-book ako ng paborito mong restaurant. Tara, sabay tayong kumain mamaya, okay? Chloe, hindi ko inaasahan na gaganda ka ng sobra. Ethan at Sean, nagbago na rin ang pakikitungo nila sa iyo. Akin sila. Ethan, Sean, bumalik na ako. Si Sofia ay lumitaw at bumalik na siya sa dati niyang hitsura. Mukhang hindi madaling pakisamahan ng sistema. Kung ganoon, baka pwede kong baguhin ang aking approach. Binabati kita, host. Ang kasalukuyang antas ng pagmamahal ni Chloe sa'yo ay tumaas sa 30%. Ipagpatuloy mo ang magandang gawain. Nakita ni Chloe si Sofia. Bakit tumaas ang antas ng pagmamahal? Naiintindihan ko na. Tiyak na nagseselos si Chloe. Mukhang ang pagpapainggit kay Chloe ay talagang nagpapataas pa ng antas ng pagmamahal. Tumaas ang antas ng pagmamahal. Posible bang ang antas ng pagmamahal ay nakatali sa kung gaano siya nagmamalasakit? Baka pwede kong subukan.
Bumalik ka na, Sofia. Tamang-tama ang timing. Binili ko ang paborito mong maliit na cake. Eto, para sa iyo. Ethan, hindi mo ba sinabi na ang cake na ito ay binili para sa akin? Chloe, sa wakas pumayat ka na. Kung kakain ka ng cake, babalik ang timbang mo. Ang cake na ito ay dapat kay Sofia. Ethan! Chloe, sa tingin ko tama ang iyong kapatid. Ang prutas na ito ay orihinal na binili para sa iyo. Ngunit pwedeng kay Sofia na lang ito. Ethan, Sean, lahat ba ito para sa akin? Salamat. Chloe, ang iyong nobyo at iyong kapatid ay nag-aalaga lang sa iyo. Hindi ka naman nagagalit, di ba? Ang antas ng pagmamahal ni Chloe ay nasa 40%, patuloy lang. Hoy Sofia, may graduation ball sa paaralan ngayon. Kailangan naming magdala ng kasama. Nakapagdesisyon ka na ba kung sino ang dadalhin mong kasama? Kasama, Sofia. Pwede akong maging kasama mo ngayong gabi. Chloe, ano kung mas maganda ka na ngayon? Si Ethan at Sean ay mas nagmamalasakit pa sa akin. Chloe, tungkol naman sa kasama mo, wala ka ring napipili, di ba? Sina Ethan at Sean, ang isa ay kapatid mo at ang isa ay nobyo mo. Sa lohika, dapat ikaw ang maunang pumili. Chloe, sino ang pipiliin mong kasama? Kukunin ko na lang ang matitira. Sofia, bakit mo siya tinatanong? Gusto ko lang maging kasama mo ngayong gabi. Ako rin. Hindi ko kailangan ng kasama. Siya ba ay galit? Binabati kita, host. Ang antas ng pagmamahal ni Chloe ay kasalukuyang nasa 50%. Mukhang sobra akong nagising. Sofia, ang damit na ito, pinili ko ito para sa iyo. Kita mo, may magandang panlasa ako. Sean, mahal na mahal ko ang damit na binigay mo sa akin. Ethan, ito ang regalo sa kaarawan na binigay mo sa akin ngayong taon. At ito ang unang beses na isuot ko ito. Magaling. Wow, kaya pala ikaw ang dilag ng campus natin. Sofia, ang ganda mo talaga ngayon. Ikaw din. Hoy, Diyos ko, nananaginip ba ako? Yan ba ang kristal na puso? ang kristal na puso. Oo. Narinig ko na si Ginang De La Cruz mula sa korporasyon ng De La Cruz ay nagpataas ng pagbid sa isang subasta at gumastos ng 7 milyong dolyar para sa regalo sa kaarawan ng kanyang anak. Isang regalo sa kaarawan. 7 milyong dolyar, Sofia. Hindi ko alam na hindi ka lang maganda, kundi isa ring mahusay na estudyante, kundi talaga ang tagapagmana ng korporasyon ng De La Cruz. Oh, wala yon. Ang kwintas na ito. Si Ethan ang nagbigay nito sa akin. Diyos ko, sino yon? Mas maganda pa siya kaysa sa isang artista sa pelikula. Sino yan? Parang hindi ko pa siya nakikita rito. Ang itsura niya ay talagang higit pa sa dilag ng campus natin si Sofia. Sasabihin ko lang, kapag pinagtabi mo sila, si Sofia ay talagang hindi abot. Eksakto. Pareho silang maganda at magaganda ang katawan, pero ang kanilang aura at presensya ay nasa ibang antas. Chloe! Ikaw na naman ang nasa spotlight. Hintayin mo lang. Tapos ka na. Lahat, maligayang pagdating sa seremonya ng pagtatapos ngayong gabi. Diyos ko, bakit nawawala ang kwintas ko? Chloe! Ikaw ang kumuha ng kwintas ko, di ba? Sofia, inaakusahan mo akong kumuha ng kwintas mo? Chloe, kami ay magkaklase mula noong unang taon. Palagi kang nagrereklamo tungkol sa pagiging pangit at mataba. Ninakawan mo pa ang baon ng mga kaklase mo para lang bumili ng pampapayat. Ninakaw ang pondo ng klase. Para sa operasyon sa muka, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Pagkatapos ng lahat ng pagsisikap na yan, tiyak na malaki ang halaga. Sofia, kailangan mo ng ebidensya para patunayan iyan. Kung patuloy mo akong paninirang puri, mananagot ka sa batas. Sino ang nagsabing wala akong ebidensya? Narito ang litrato ni Chloe mula 1 buwan lang ang nakalipas. Dati siya ay mahigit 200 libra ang timbang, may malaking taling sa kanyang mukha. Paano siya naging ganito kaganda sa loob lamang ng 1 buwan? Eksakto, 1 buwan lang ang nakalipas. Paano siya nagbago ng husto? Isipin mo na ang taong ito ay talagang mamagnakaw ng pera para sa pagpapaganda. Ang walang hiya. Nagpapaganda sa murang edad? Isang kahihiyan sa lahat ng mga babae. Sofia, gumagamit ka ng lumang litrato para akusahan akong nagnakaw para sa operasyon? Kaya,
Kung magpakita ako ng litrato ng kasama ko, ang palasyo ng imperyo, ibig sabihin ba na masasabi mong akin ang palasyo ng imperyo? Bukod kung ninakaw ko man ang kwintas o hindi, ay walang kinalaman sa aking itsura, di ba? Chloe, dahil sinasabi mong hindi mo ito ninakaw, kaya may lakas ka ba ng loob na papasukin mo ako? Gusto mo akong hanapin? Kung hahanapin kita, at hindi ko ito makita, hihingi ako ng tawad. Sige. Chloe, ang kwintas na ito ay napakahalaga kay Sofia. Kung talagang hindi mo ito kinuha, hayaan mo siyang suriin. Oo, Chloe. Kung ikaw ay inosente, wala kang dapat itago. At sinabi ni Sofia, kung hindi niya ito makita, hihingi siya ng tawad sa'yo. Chloe, naisuot ko na ang kwintas sa iyong bag kanina. Kapag hinanap na kita, ang label na magnanakaw mananatili sa iyo magpakailanman. Gusto mo akong hanapin? Sige. Pero hindi ikaw. Natawagan ko na ang pulis. Ang pulis ang maglilinaw ng aking pangalan. Ah, tama. Ang bulwagang ito ay may mga kamera ng seguridad na sumasaklaw sa buong lugar. Kahit maliit na galaw, maaaring mahuli sa kamera. Chloe, alam kong hindi mo ako gusto. Pero hindi mo kailangan itapon ang sarili mong kinabukasan para lang akong saktan. Lagi kang huli sa klase, kahit papaano ay nanalo ka sa kompetisyon sa pisika. Magpapatuloy ka sa grad school sa Universidad ng Hilagang Kahoy. Kung mahuli kang nagnakaw ng pulis, paalam na sa iyong pwesto. Ano? Laging huli pero nanalo sa kompetisyon sa pisika? At nakapasok sa Northwood para sa grad school? Mukhang may daya. Sino ang nakakaalam? Baka may ninakaw siyang iba para suhulan ang mga hurado. Hindi ka panipaniwala, isipin mo ang paaralan natin ay may parasito. Anong nangyayari na nagdadaya sa lahat? Siya ay kahihiyan ng ating paaralan. Ire-report ko siya sa punong guro. Paalisin siya. Chloe, tingnan mo, magkaklase tayo, kaya bibigyan kita ng pagkakataon. Isuko mo na ngayon ang kwintas at makakalimutan natin na nangyari ito. Sabi ko hindi ko ninakaw ang kwintas mo. Gusto mo akong hanapin? Sige, hintayin mo ang pulis. Chloe, lakas ng loob mong sabihin hindi mo ito ninakaw? Bakit ang kwintas ko nasa bag mo? Diyos ko, hindi ako makapaniwala na talagang kinuha niya ito. Mukhang lahat ng sinabi ni Sofia ay totoo. Napakahusay niyang artista. Nagnakaw siya at nagkunwari pa ring inosente. Muntik na tayong maniwala. Ang kwintas na yan ay mukhang mahal. Kung mahuli siya, mahaharap siya sa mga dekada sa kulungan, hindi bababa. Dekada? Mag-isip ka ng mas malaki, hindi ka sapat na nag-iisip ng malaki. Sa kwintas na ganito kahalaga, habang buhay na pagkakakulong, hindi bababa. Chloe, hindi ako makapaniwala na talagang kinuha mo ang kwintas ni Sofia. Dapat kang humingi ng tawad kay Sofia, ngayon din. Hindi mo gustong mapunta sa kulungan, di ba? Ethan, sigurado ka ba na itong kwintas ay kay Sofia? Ethan, sinasabi mo bang ang kwintas na ito ay kay Sofia? Huwag mong sabihin na nakilala niya ito. Chloe, at ano naman ang ibig sabihin niyan? Ibinigay sa akin ni Ethan ito para sa kaarawan ko, kaya syempre akin ito. Ganun ba? Well, kung hindi ako nagkakamali, ang kwintas na ito ay dapat may mga initial CL na nakaukit dito. CL para kay Chloe Lynn. Ano ang ibig mong sabihin? Sofia, mahal na mahal mo talaga ang kwintas na ito, di ba? Nakakalungkot dahil ang kwintas na ito ay talagang akin. Iyo? Paano naging posible iyon? Ito ang kristal na puso na napanalunan ng nanay ko sa subasta para sa kaarawan ko. Pinatingnan pa niya ito ng initial ko, CLCL. Parang ito ang regalo sa kaarawan na hinahanap ko kahit saan. Hindi ko naisip na ibibigay niya ito sa ibang tao. Sinusubukan akong idamay ni Sofia. Sige, makikipaglaro ako sa kanya. Tingnan natin hanggang saan ka aabot. Kaya hindi ka naniniwala sa akin? Sige, tingnan nating mabuti ang kwintas na ito. Chloe, ang kwintas ay talagang sa'yo. Hindi kita nakitang nagsuot nito sa bahay, kaya naisip kong hindi mo ito gusto. Pahiram ko lang kay Sofia pansamantala. Para lang isuot talaga? Kakaiba yan. Malinaw kong narinig na sinabi ni Sofia na ibinigay mo ito sa kanya bilang regalo sa kaarawan. Teka, naalala ko na, sa kaarawan ko, nag-host ako ng kompetisyon. Dinala ni Ethan ang kwintas na ito para makatulong sa itsura ko. Tama. Sobrang busy ko pagkatapos nakalimutan ko na ito. Isang misunderstanding lang. Misunderstanding lang? Pero Ethan, ang kwintas na ito ay hindi lang ang bagay na kinuha mo sa akin para ibigay kay Sofia. Ang hindi ninyo alam ay si Sofia ay isa sa 238 iskolar na sinusuportahan ng aming pamilya. Pero hindi ko alam kung ano ang ginawa niya para mapagawa ang aking ampon na kapatid, si Ethan, na parabang nasa sumpa ng pag-ibig.
Hindi lang niya binibigyan siya ng 10,000 dolyar na baon bawat buwan, madalas din niyang nakawin ang mga gamit ko para ibigay kay Sofia. Ang ampun kong kapatid na si Marco ay kumikilos na parang nasa ilalim ng sumpa ng pag-ibig. Hindi lang siya nagbibigay sa kanya ng 10,000 dolyar na baon bawat buwan, ninakaw pa niya ang mga gamit ko at ibinibigay kay Sofia. Kaya, ikaw pala ang tagapagmana ng korporasyon ng De La Cruz at si Marco ay ampon mo lang pala. Tama. Si Sofia ay hayag akong inakusahan na ninakaw ang kanyang kwintas at bago iyon inakusahan niya akong nagnakaw ng pondo ng klase para sa plastic surgery. Pero ako ang tunay na tagapagmana ng pamilya De La Cruz. Ang baon na ibinibigay sa akin ng nanay at tatay bawat buwan ay milyon-milyong dolyar. Bakit ako magnanakaw? Tungkol naman sa kanya na akusahan akong sinuhulan ang mga hurado para manalo sa kompetisyon sa pisika. Alam ninyong lahat higit kanino man. Ang kompetisyong ito sa pisika ay live na ipinalabas habang nangyayari. Kahit ang mga tanong at pagmamarka ay bukas sa publiko. Ang sabihing sinuhulan ko ang mga hurado, kailangan kong suhulan ang buong bansa. Sa tingin mo posible iyon? Hindi talaga. Tungkol naman sa kung paano, sa loob ng isang buwan, nagawa kong matagumpay na magpapayat at mapaunlad ang aking mga grado. Na-diagnose ako na may labis na katabaan. Pagkatapos ng ilang paggamot, sa wakas ay nakontrol ko na ito. Sofia, paulit-ulit mo akong inakusahan at ninakaw mo ang aking kwintas na nagkakahalaga ng 7 milyong dolyar. Mabubulok ka sa bilangguan. Sean, nakatanggap ka rin ba ng misyon na itaas ang antas ng pagmamahal ni Chloe? Paano mo nalaman? Huwag mong sabihin sa akin na ikaw rin ay... Tama. Uy, ano na ang antas ng pagmamahal mo ngayon? 50%. Pareho, pero pakiramdam ko ito ay sobrang bagal. May ideya ka? Oo. Napagtanto ko na ang antas ng pagmamahal na ito ay kung gaano kalaki si Chloe umaasa sa atin at nagmamalasakit sa atin. Pero siya ay isang layaw na prinsesa. Sa sobrang pag-aalaga ng kanyang mga magulang, bakit pa niya tayo kakailanganin? Kaya, sinasabi mo, ibaba ang pamilya De La Cruz ng tuluyan. Matalino. Kapag si Chloe ay wala nang natitira, tayo na lang ang mayroon siya. Sa oras na iyon, ang ating misyon ay matatapos na. Makatuwiran yan. Kaya Sean, babalik ako sa korporasyon ng De La Cruz at nakawin ang kanilang mga pangunahing sikreto. Kapag nag-fluctuate ang presyo ng stock ng korporasyon ng De La Cruz, bumili ka ng mga bahagi. Sa oras na iyon, maging ang korporasyon ng De La Cruz o si Chloe mismo, pareho silang magiging atin. Sang-ayon. Magtulungan tayo dito. Oh, Chloe, ayos ka lang? Nanay, tatay, akala ko may trabaho kayo sa kumpanya. Bakit kayo bumalik? Narinig ko lang na si Marco ay talagang kinuha ang regalong pangkaarawan na ibinigay sa iyo ni nanay para pahangain ang isang random na iskolar. Oh, mahal, nalaman ko lang lahat ng dinanas mo lahat dahil sa kanya. Nanay, tatay, ako ang inyong sariling dugo at laman. Ano pa bang kailangan kong tiisin? Akala ko nung una sapat na ang pagiging mature ng batang iyon para tulungan ka sa mga usapin ng kumpanya. Ngunit sino ang mag-aakala na siya ay napakalabo ng isip? Eksakto. Ngayon ay naglakas loob pa siya na nakawin ang regalong pangkaarawan ng aking mahal na anak na babae. Sino ang nakakaalam kung ano ang susunod niyang gagawin? Baka subukan pa niyang nakawin ang korporasyon ng De La Cruz mula sa ilalim ng iyong ilong, Chloe. Mahal, ito ang iniisip ko. Paano kung buwagin natin ang kasunduan sa pag-aampon kay Marco? Oh, mahal, pareho tayo ng iniisip. Nakikita ko sa kanyang mga mata na sumusulyap-sulyap siya ay hindi mabuti mula pa sa simula. Bukod pa riyan, wala siyang talento sa negosyo. Putulin natin ang ugnayan sa kanya ng mabilis. O sang-ayon. Ngayon, hindi pa huli ang lahat para ayusin ang lahat. Kung maghihintay pa tayo, ang batang iyon ay magiging imposibleng kontrolin. Nanay, tatay. Nanay, tatay, Chloe. Dati akong malabo ang isip at nagkamali. Handa akong sumunod sa mga patakaran ng pamilya De La Cruz at tumanggap ng 30 hagupit. Nakikiusap lang ako na bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Ikaw? Isang ampon na anak lamang. Ang mga patakaran ng pamilya De La Cruz ay hindi para sa iyo. Tatay, totoo na alam kong mali ako. Kahit nabuwagin ninyo ang kasunduan sa pag-aampon, okay lang. Makakontento na akong maging katulong ni Chloe
Tulungan siya sa mga kakaibang trabaho. Kaya kong gawin iyon. May isang taong kasing pagmamalaki ni Ethan magpapakababa para maging katulong ko? Si Marco ay handang tiisin ang ganitong kahihiyan para lang makabalik sa korporasyon ng Dela Cruz. Mukhang determinado siya na makipagtulungan kay Sean para ibagsak ang korporasyon ng Dela Cruz. Sino ang nakakaalam kung anong masamang plano ang niluluto niya sa kanyang isipan ngayon? Huwag kang tanga, babaeng side character. Huwag mong hayaang makabalik siya sa kumpanya. Kung hindi, ang inyong pamilya Dela Cruz ay talagang matatapos na. Oh? Sinusubukang ibagsak ang korporasyon ng Dela Cruz? Hindi ko dapat sabihin ito pero medyo excited ako. Tatay, dahil si Ethan ay taos-puso, paano kung bigyan natin siya ng isang huling pagkakataon? Tatay, dahil talaga namang sincero si Ethan, bakit hindi na lang natin bigyan siya ng isa pang pagkakataon? Bakit hindi na lang natin bigyan siya ng isa pang pagkakataon? Naku, Chloe, pagkatapos ng ginawa niya sa iyo, nagsasalita ka pa rin para sa kanya? Nanay, hindi ba nangako lang ako kay tatay na pagkatapos ng bakasyon sa tag-init, magsisimula na akong magtrabaho sa kumpanya ng pamilya? Ang totoo, wala akong tunay na karanasan sa negosyo. Kung ang aking kapatid ay nandyan para tulungan ako, mas mabilis kong matututunan ang mga bagay. Tatay. Marco, binibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ngayong tag-init, tulungan mo ng maayos si Chloe. Hanggat gagampanan mo ang tungkulin mo bilang kapatid niya, ang pamilya Dela Cruz ay hindi ka pakikitunguhan ng hindi patas. Salamat, tatay. Salamat, nanay. Salamat, Chloe. Tanga ka! Nasa bilangguan na naman, wala kang magawang tama. Tinatanggal ko na ang pagkakabuklod sa iyo. Ngayon din. Sofia, nailabas ka na sa piyansa. Lumabas ka na. Alam ko na, Ethan at Sean, hindi ako iiwan. Dumating sila para sagipin ako. Ethan, Sean. Dahil may sakit sa pag-iisip ang kapatid mo, bilang mga miyembro ng pamilya niya, may tungkulin kayong alagaan siya. Dalhin siya sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip para magamot agad. Huwag ninyong hayaan na magdulot siya ng gulo. Naiintindihan ba? Oo, naiintindihan namin. Salamat sa paalala, opisyal. Salamat. Ano ang tinitingnan mo? Ikaw na walang silbi. Para mailabas ka, gumastos ako ng ilang libong dolyar sa peking pagsusuri sa pag-iisip na ito. Leo? Ikaw ang naglabas sa akin? Siyempre ako yun. Sino pa? Akala mo ba ang dalawa mong inibig? Umuwi ka sa akin. Nanay may nakita na para sa iyong magandang kapareha. Para maalis ka sa aming mga kamay, magbibigay siya ng 50,000 dolyar na bigay kaya. Umuwi ka na sa akin ngayon. Nanay may nakita ng magandang match para sa'yo. Para pakasalan ka, handang magbayad siya ng 50,000 dolyar na bigay kaya. Tara na. Leo, inilabas mo ako para lang ibenta ako para sa pera ng bigay kaya? Anong ibig mong sabihin ibenta ka? Isipin mo, nag-aalok siya ng 50,000 dolyar para lang pakasalan ka. Mabuti ang pakikitungo niya sa'yo. Inaayos ka namin para sa magandang buhay. Ito ang iyong swerte. Gusto mo o hindi, pakasalan mo siya kung gusto mo, hindi ako. Hindi ka makikinig sa sarili mong kapatid? Naghahanap ka ng palo? Sasabihin ko sa'yo, ikakasal ka ngayon, gusto mo man o hindi. Umaasa ako sa 50,000 dolyar na bigay kaya para makakakuha ng asawa. Tara na! Leo, gusto mo ng asawa, di ba? May plano ako. Makakakuha ako para sa'yo isang magandang tagapagmana bilang asawa nang walang gastos. Isang magandang asawa, isang mayamang tagapagmana, libre. Tapos, Chloe, ito ang unang pagkakataon mo sa ating kumpanya. Kung may manggulo sa'yo, sabihin mo kay nanay, ako na ang bahala. Nanay, ito ang kumpanya ng ating pamilya. Sino ang maglalakas loob? Chloe, binilhan ka ni tatay ng milk tea, prutas at maliit na cake. Trabaho ay trabaho, ngunit huwag mong sobrahan. Ay tatay, binilhan mo ako ng maraming pagkain. Nandito ba ako para magtrabaho o magbakasyon? Ay, itong bata. Mukhang may problema si Ginong De La Cruz. Ang korporasyon ng De La Cruz. Ang korporasyon ng De La Cruz? Wala silang pakialam sa buhay ng tao. Wala silang pakialam sa buhay ng tao. Yung korporasyon ni De La Cruz. Ang korporasyon ng De La Cruz? Wala silang pakialam sa buhay ng tao.
Wala silang pakialam sa buhay ng tao. Korporasyon ng De La Cruz. Wala silang pakialam sa buhay ng tao. Wala silang pakialam sa buhay ng tao. Korporasyon ng De La Cruz. Korporasyon ng De La Cruz, wala silang pakialam sa buhay ng tao. Tingnan ninyo ito. Halika at tingnan. Ang anak ko ngayong taon lang ay nakapasok sa isang nangungunang universidad. Kagabi, isang lagok lang ng inuming ginawa ng korporasyon ng De La Cruz at biglang nagsuka at nagtatae. Hindi na siya makahinga. Agad akong tumawag ng ambulansya at dinala siya sa ospital. Pero pagkatapos sinabi ng doktor sa ER na ang anak ko ay nagka-food poisoning at wala na silang magagawa. Kami ng asawa ko pinalaki ang anak namin ng maraming taon. Noong high school siya, Ang mag-asawang iyon ay naghirap ng kalahati ng kanilang buhay para lang mapalaki ang isang magaling na estudyante. At namatay siya ng ganoon lang? Oo, tingnan mo siya, napakabata pa, pero wala na ang lahat ng kanyang buhok. Siguro dahil sa pagkamatay ng anak niya. Hais. Ginawa ng mag-asawang ito ang lahat para sa kanilang anak. Buong buo ang ibinigay nila. Sino ang mag-aakalang ililibing nila ang sarili nilang anak? Kung ako iyon, malamang nawala na ang isip ko. lahat ng ito kasalanan ng korporasyon ng De La Cruz. Hindi ako aalis ngayong araw. Dito lang ako. Hanggang sa ang korporasyon ng De La Cruz ay magbigay sa akin ng sagot. Mahal, parang may produkto mula sa ating kumpanya pumatay ng tao. Imposible. Bawat produkto na ginagawa natin bago ito lumabas ng pabrika, may inspektor ng kalidad na nagsasagawa ng pagsusuri sa kaligtasan ng pagkain. Talagang imposible iyon. Oo, paano ito papatay ng tao pero mukhang tunay na nasasaktan ang lalaking iyon. Mukhang hindi siya nagpapanggap. Hindi, kailangan kong bumaba at alamin ang totoo. Nanay, tatay, may sasabihin ako sa inyo. Pakyo. Ang bastardo ng Marco na yon. Hindi alam ni nanay na nagdusa ka ng ganoong kalaking kawalan ng katarungan. Kasalanan ni nanay. Pinapasok ko ang isang lobo sa ating tahanan. Nanay, tatay, ayos lang. Nakuha ko na ang ebidensya ng krimen ni Marco. Sa totoo lang, may plano ako. Pasensya na po. Magandang araw po, Gino. Ako ang namamahala dito sa korporasyon ng De La Cruz. Lahat ng aming mga produkto ay sumasailalim sa mahigpit na pagsusuri bago sila lumabas ng pabrika. Mayroon kaming mga inspektor na nagsasagawa ng mga pagsusuri sa kaligtasan ng pagkain. Tingnan ninyo, tungkol dito, baka may hindi pagkakaunawaan? Hindi pagkakaunawaan? Ano bang sinasabi mo? Na niloloko kita? Ha? Sige, patay na ang anak ko. Narito mismo ang kanyang bangkay. Wala ka bang konsensya? Nako, napakalungkot. Inaakusahan ng matandang ito si Ginoong De La Cruz na pera lang ang habol. Walang hiya ka talaga. Tama. Hindi ba ang korporasyon ng De La Cruz ay isang kilalang organisasyon ng kawanggawa? Sino ang mag-aakala gagawin nila ang mga maruruming bagay na ito ng palihim? Masyadong maraming madidilim na transaksyon, kaya sila nagkakawanggawa para maibsan ang kanilang konsensya. Lahat kayo tumahimik. Huwag kayong mangahas na magsalita ng ganyan tungkol sa tatay ko. Ginoo, sigurado ka ba na bago magka-food poisoning ang anak mo, uminom lang siya ng inumin mula sa korporasyon ng De La Cruz? Anong ibig sabihin yan? So sinasabi mong nagsisinungaling ako? Hindi yun ang sinasabi ko. Sa tingin ko lang, baka hindi namatay ang anak mo dahil sa pagkain ng isa sa aming mga produkto. Maaring food poisoning mula sa ibang bagay. Posible bang kumain siya ng ibang bagay na kontaminado? Bakit hindi natin magpasuri sa isang medikal na examiner magsagawa ng autopsy? Sige. Patay na ang anak ko. At ikaw, gusto mo pa ring magpasuri sa medikal na examiner na hiwain ang kanyang katawan para pira-pirasuhin siya? Paano magkakaroon ng isang taong walang puso tulad mo, Binibini? Ako. Tama ang anak ko. Kung kumain man ang anak mo ng isang bagay mula sa aming kumpanya na nagdulot ng kanyang food poisoning, hindi ka maaring maniwala sa salita ng isang tao lamang. Hindi ba dapat natin hintayin muna ang pulis na mag-imbestiga, tama? Wala sa inyo ang gustong managot. Lahat kayo ay umiiwas sa inyong tungkulin. Mandaraya na negosyante. Lahat. Ngayon, ibabagsak natin sila. Tigil. Ngayon, ibaba ko sila. Tigil. Anong ginagawa ninyo rito? Nagdudulot ng gulo? Naghahanap ng gulo? Ginoong De La Cruz, Ginang De La Cruz, ang inyong kumpanya ay pinaghihinala ang sangkot sa isang malaking insidente sa kaligtasan ng pagkain. Mangyaring sumama sa amin sa istasyon para sa katanungan. Makikipagtulungan kami, talaga. Ayos lang ang lahat. Nanay, tatay. Chloe. Ethan, dinala ng pulis sina nanay at tatay. Ano ang gagawin ko? Ang antas ng pagmamahal ni Chloe ay nasa 80% na. Magaling host.
Mukhang nasa tamang landas si Nasyon at ako. Chloe, huwag kang mag-alala. Alam kong inosente sina nanay at tatay. Makikipagtulungan ako ng buo sa investigasyon. At lilinisin ang kanilang pangalan sa lalong madaling panahon. Ethan, ikaw na lang ang meron ako ngayon. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Chloe, huwag kang masyadong mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Magpahinga ka. Sean, nasa tamang landas ang lahat. Sundin ang plano. Sige. Kumusta? Ethan, 2 opisyal ang naririto para makita ka. Gusto nila na ibigay natin ang isang sample ng pagkain para sa pagsusuri. Ang sample ng pagkain na inihanda ko, ibigay mo sa kanila. Sige, Ethan. Marco, mayroon akong isang engranding palabas na inihanda para sa iyo. Ito ay magsisimula na. Uy, wala bang tao dito nung isang araw na nag-eskandalo? Di ko maakala, talagang na-shutdown ang korporasyon ng Dela Cruz. Kaya mukhang totoo ang sinabi ng taong iyon. Talagang nakakamatay ang mga produkto nila. Diyos ko, nakakatakot talaga. Marami pa akong produkto ng korporasyon ng Dela Cruz sa bahay. Itatapon ko na lahat ngayon din. Marami akong binili ng kanilang produkto nung may sale sila. Ibabalik ko lahat pati na ang huli. Ethan, sinabi mo sa akin na maayos sina nanay at tatay. Bakit na-shutdown ang kumpanya? Chloe, hindi ko rin ito gusto. Pero noong nakaraan, sinuri ng pulis ang mga sample ng pagkain mula sa korporasyon ng Dela Cruz. Natagpuan nila mga ipinagbabawal na sangkap. Ano ang gagawin natin? Hindi naman sila maiipit doon, di ba? Ethan, alam kong inosente sina nanay at tatay. May nagplant sa kanila. Ethan, hindi maganda ang kalusugan nila. Paano sila makakaligtas sa bilangguan? Wala ka bang mahanap na paraan para mailabas sila? May abogado ako. Pwedeng piyansahan sina nanay at tatay. Pero ang halaga, medyo malaki. Magkano ang kailangan mo? Ito ang baon na naipon ko sa mga nakaraang taon. Mayroon dapat ilang milyong dolyar dito. Basta mailabas lang natin sina nanay at tatay, gagastusin ko ang kahit ano. Chloe, natatakot ako na hindi sapat ang ilang milyon. Itong kwintas na kristal na pag-ibig, noong binili ito ni nanay sa subasta, nagkakahalaga ito ng 7 milyong dolyar. Eto, kunin mo at ibenta mo. Chloe, hindi mo pwedeng ibenta ang kwintas na ito. Kapag ibinenta mo ito, kapag nakalabas sina nanay at tatay, tiyak na sisihin nila ako, ang sarili mong kapatid, dahil hindi ko inalagaan ang mga gamit mo. Ano ang gagawin natin? Chloe, naalala ko mayroon ka pa rin malaking bahagi ng shares sa korporasyon ng Dela Cruz, di ba? Baka pwedeng ibenta mo ang ilan sa mga iyon? Baka sapat na iyon para mailabas sina nanay at tatay. Sige, ibebenta ko sila. Chloe, makinig ka. Marami ka pang shares sa korporasyon ng Dela Cruz, di ba? Bakit di ka magbenta ng ilan? Pwede kang makalikom ng pera para iligtas sina nanay at tatay. Sige, ibebenta ko sila. Sa kaarawan ko, binigyan ako ni tatay ng 30% ng mga shares bilang regalo. Ibebenta ko ang 15% ng mga iyon. Nagpagod ako para sa korporasyon ng Dela Cruz, nagtatrabaho ng napakahirap sa loob ng maraming taon, at sa huli, wala man lang akong kahit 1% ng mga shares. Pero si Chloe ay nakakuha ng 30% dahil lang sa kaarawan niya. Binigyan lang siya ni nanay at tatay ng 30%. Ang bias nila, pero hindi mahalaga. Sa ilang araw na lang ang buong korporasyon ng Dela Cruz ay magiging akin. Sige Chloe, gabi na at mukhang ulan. Papauwiin na kita sa driver. Okay, Ethan, nagtitiwala ako sa'yo, umaasa ako sa'yo. Antas ng pagmamahal para kay Chloe, 70%. Malapit nang matapos ang misyon. 70%. Kaya ang misyon ay malapit nang matapos, no? Tapos, binili ko na lahat ng shares ng korporasyon ng Dela Cruz na ibinebenta sa merkado. Binili ko lahat. Ngayon meron na akong 30%. 30%, dapat sapat na yon.
Masaya akong makipagnegosyo sa'yo. Marco, tungkol sa deal na ito, siguradong masaya ka dyan. Pero hindi ako masyadong masaya. Kung hindi ako nagkakamali, ang antas ng pagmamahal ni Chloe para sa'yo tiyak na tumaas, di ba? Pero ang akin ay 50% lang. Teka, wala ba tayong deal? Sinabi mo kapag si Chloe hindi na makayanan, gagamitin mo ang mga shares na ito bilang bigay kaya at magpanggap na mag-propose sa kanya. Sa puntong iyon, paano mo mababahala na hindi tataas ang antas ng pagmamahal ko? Hindi sapat. Malayo sa sapat. Nasa 50% lang ako. Paano mo masisiguro na ang isang proposal ay magtataas ng antas ng pagmamahal ko sa 100%? Sean, gusto mo ang antas ng pagmamahal ni Chloe na umabot sa 100%? Hindi ba simple iyon? Sofia, anong ginagawa mo dito? Gusto mong itaas ang antas ng pagmamahal ni Chloe? May paraan ako. Anong paraan? Mag-ayos ng eksena ng dalagang nasa panganib. Binibining de la Cruz, lahat ng bagay ay eksaktong ayon sa plano. Ang mga shares na ibinenta mo ay tiyak na lahat ay nakuha na ni Sean. Kumusta sina nanay at tatay? Sina Ginoong de la Cruz at Ginang de la Cruz ay nakaayos na sa isang villa sa labas ng bayan. Sa sandaling magsimula ang board meeting, hahampasin natin sina Marco at Sean. Magaling. Akala ko ang babaeng suportang karakter ay tanga lang, pero may iba pala siyang plano. Tinatawag mo pa rin siyang suportang karakter? Siya na talaga ang matalino at malakas na bida. Ang ating babae ay dapat mag-ingat. Sofia, Sean at Marco ay nagbabalak muli laban sa iyo. O kaya sinusubukan nilang lokohin ako muli? Kaya lalaruin ko lang sila at babaliktarin ang sitwasyon? Chloe? Ethan, Chloe. naibigay ko na sa iyo ang lahat ng pera. Nalabas na ba sina nanay at tatay? Chloe, sobrang sinubukan ko ang aking makakaya, pero sina nanay at tatay ay nasa malaking problema ngayon. Hindi madaling mailabas sila agad. Ano ang gagawin natin? Ethan, sina nanay at tatay ay laging namumuhay ng marangya. Isang lugar na parang selda ng bilangguan. Paano nila ito matitiis? Chloe, huwag magpanik. Wala akong solusyon sa ngayon, pero may kaibigan ako na maaaring makatulong. Sino? Sino ang makakatulong? Nakaayos na ako na makilala siya ngayong gabi. Sige Ethan, sasama ako sa iyo. Sama-sama tayong pupunta at hihingi ng tulong. Chloe, tanga ka. Naengganyo ka agad sa bitag. Sige, kaya Chloe, sasama ka sa akin para makipagkita sa kanya ngayong gabi. Chloe, aabutin tayo ng mahigit 1 oras para makarating doon. Kung nauuhaw ka, uminom ka ng tubig. Ito. Salamat Ethan. Marco, ha? Hindi ako makapaniwala kung gaano katanga. Hindi mo man lang magawang tama ang pagdudroga sa iba. Ethan, sa tingin ko nahihilo ako sa sasakyan. Magpapahinga muna ako. Sige, gigisingin kita pagdating natin. Chloe? Chloe? Okay ka lang ba, Chloe? Siyang walang silbing Sofia, hindi siya nagbibiro. Ang babaeng ito ay talagang napakaganda. Hoy Binibini, eto na ako. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang magandang oras ngayong gabi. Kumusta ito ang aking kasintahan? Tumawag lang siya at sinabi na hindi siya maganda ang pakiramdam. Siya ay nandito sa inyong hotel, sa Silid 606. Nakita ko siyang pumasok kanina pero mukhang lasing siya. Pinapasok siya ng kanyang kapatid na lalaki sa silid. Ako ang kanyang kapatid na lalaki. Sinabi sa akin ng aking kapatid na babae na siya ay nandito sa hotel na ito, sa Silid 606. Nag-aalala ako kaya tinatawagan ko siya pero hindi siya sumasagot. Sa tingin ko ang aking kasintahan ay nasa panganib. Kailangan ko siyang iligtas. O ito ay isang master key card. Kunin mo at dali-daling pumunta doon. 606. Ito.
Buisit, bitawan mo ako. Lumayo ka sa akin. Hindi. Hindi. Huwag mo akong hawakan. Chloe, nandito kami para iligtas ka. Chloe, sasagipin kita. Ngayong gabi, magsasaya tayo. Itong pepper spray ay epektibo. Nasaan si Chloe? Bakit wala siya dito? Siya, hindi naman niya nalaman, di ba? Hindi maaari. Si Chloe ay napakatanga. Walang paraan na siya ay nakaalam ng aming plano. Ethan, Sean. Hoy, Chloe. Ethan, muntik na akong mamatay sa takot. Binuksan ko lang ang aking mga mata at sinubukan akong halayin ng lalaking ito. Buti na lang dala ko ang pepper spray ko. Pepper spray. Uy, Ethan, hindi ba dapat tayo magkita sa taong yon? Bakit ako nasa isang hotel room? Naiintindihan ko, Ethan. Dahil ba bigla akong nahilo sa sasakyan, kaya kinuha mo ako ng kwartong ito para sa akin upang... Oo, tama iyan. Mukha kang hindi komportable, kaya dinala kita dito muna. Naiintindihan ko, Ethan. Mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Tara, puntahan natin agad ang taong iyon. Hindi natin siya dapat paghintayin. Chloe, ang taong yon ay may nangyari, hindi na darating. Kasalanan ko lahat. Lahat dahil bigla akong nahilo at nasira ang pagkikita namin sa taong iyon. Okay lang, Chloe. Pwedeng mag-schedule ulit sa susunod. Sean, anong ginagawa mo dito? Huwag kang mag-alala, Chloe. Mag-schedule na lang tayo ulit. Sean? Sean, ano ang ginagawa mo dito? Chloe, tinawagan ako ni Ethan. Sinabi niyang may sakit ka, kaya sumama ako. Sana ay dalhin ka namin sa ospital. Naiintindihan ko na. Salamat, Sean. Lagi kang mabait sa akin. Gabi na at pumunta ka pa rito para hanapin ako. Ang antas ng pagmamahal ni Chloe ay umabot na sa 70%. Malapit nang matapos ang misyon. Perpekto, 70% na, ang bilis. Ang misyon ko, sa wakas ay malapit nang matapos. Chloe, bastardo. Paano siya nangahas na saktan ka? Tatawag ako ng pulis ngayon. Ipakulong natin siya. Sige, salamat, Sean. Sige, ihahatid ko muna si Chloe sa bahay. Iwan ko na sa iyo ito. Sige, tuloy. Tara na, Chloe. Leo, sa wakas, nahuli ka na. Mula ngayon, wala nang makakapagbanta sa akin. Ang antas ng pagmamahal natin dapat nasa 70% na ito ngayon. Tama? Oras na para isara ito. Eksakto. Hindi ako makapaghintay na makita ang misyong ito na matapos. Napanoorin siyang magdusa ng kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Pero si Chloe ang iyong kasintahan, ang pagpapahirap sa kanya ng kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Hindi ba iyon masyadong malupit? Ano ang malupit doon? Nanalo lang siya sa loterya ng kapanganakan, napunta sa isang mayamang pamilya. Ano ang nagbibigay sa kanya ng karapatan na magastang mayabang? Nagtatampo na parang prinsesa. Naalala ko si Chloe ay laging sumisip-sip sa iyo. Siya mismo ang nagpapakaawa. Wala akong pakialam dyan. Kamusta? Ginoong Daniel, sa opisina, isang grupo ng mga miyembro ng Lupon ay biglang dumating. Pinagbabantaan nilang bawiin ang kanilang mga puhunan. Pupunta ako agad. Nanay, tatay? Maghanda na kayo. Ang ating plano ay malapit ng magbunga. Chloe, dahil inaresto ang iyong mga magulang, ang stock ng korporasyon ng De La Cruz ay bumaba na ng 2 dosenang puntos. Kailangan mong bigyan kami ng mga sagot.
Tama iyan. Dahil sa eskandalo ng iyong mga magulang, ang return rate ng online store ng kumpanya ay umabot na sa 89%. At sa 89% iyon, hindi bababa sa 2/3 ay mga kaso na refund lang. Kaya sabihin mo sa amin, ano ang dapat naming gawin? Ang korporasyon ng De La Cruz ay isinara na. Ngayon ang internet ay puno ng galit laban sa kumpanya. Dagdag pa, maraming mga online influencer ang sumasabay, lumalapit para mag-ulat, na nagsasabing sila o mga kakilala nila ay nagkasakit dahil sa aming pagkain. Ngayon sila ay gumagawa ng mga nakatutuwang kahilingan. Iwinawaving ang mga duda-dudang ulat ng food poisoning at humihingi ng sobrang laking kompensasyon mula sa amin. Chloe, wala kang masabi? Alam mo ba kung ilan sa amin ang nawalan ng daan-daang milyong dolyar dahil sa iyo? Eksakto, simula nang pinalitan mo si Marco bilang CEO ng kumpanya, wala kaming naranasan kundi problema. Siguradong malas ka. Gusto naming bawiin agad ang aming mga puhunan at palitan ang executive director ngayon din. Oo. Chloe, kailangan mong bigyan kami ng paliwanag. Kailangan namin ng paliwanag. Talaga. Lahat tumahimik. Ngayon, ang korporasyon ng De La Cruz ay nasa krisis. Kailangan nating magkaisa at malampasan ito. Huwag magpanik at mag-away-away. Ang pag-aaway sa loob ay hindi makakatulong sa sinuman. Hindi ba kayo sumasang-ayon? Ethan? Binabuli nila ako lahat. Huwag kang mag-alala, Chloe. Iwan mo sa akin. Binabati kita, host. Kasalukuyan, ang antas ng pagmamahal ni Chloe para sa iyo ay nasa 79%. Sa wakas, ang misyon na pataasin ang kanyang antas ng pagmamahal ay halos kumpleto na. Ginoong Daniel, salamat at nandito ka. Ang kumpanya ngayon ay lubhang nangangailangan ng iyong pamumuno. Si Chloe ay isa lang paslit, wala siyang silbi sa panahon ng krisis. Tama, ang lugar ng babae ay nasa bahay nag-aalaga ng pamilya. Hindi dito nagpapaikot-ikot parang lalaki. Tama, Ginoong Daniel, pagdating sa negosyo, mas alam mo ito kaysa kanino man. Lahat, iminumungkahi ko na si Ginoong Daniel ang maging executive director upang mamuno para sa atin. Sumasang-ayon. Lahat. Kung kailangan talaga nating pumili ng isa pang executive director, hindi talaga ako ang pinakamagandang pagpipilian. Bakit hindi, Ginoong Daniel? Ikaw ang anak ni Ginoong De La Cruz. Kung hindi niya ibibigay sa iyo ang korporasyon ng De La Cruz, huwag mong sabihin ibibigay sa paslit na si Chloe. Oo, Ginoong Daniel. 5 taon ka nang nasa kumpanya, buong 5 taon na ngayon. Personal kang hinubog ni Ginoong De La Cruz bilang kahalili niya. Tama po, Ginoong Daniel. Ngayon, ang tanging tao na maaaring maging executive director ay ikaw. Oo, Ginoong Daniel, huwag kang tumanggi. Makinig kayo sa akin lahat. Kahit na sinabi ni Ginoong De La Cruz sa lahat na ako ay kanyang anak, ako ay talagang ampon na anak lamang. Si Chloe ang nag-iisang biolohikal na anak ni Ginoong De La Cruz. Ano? Paano nangyari iyon? Sina Ginoong at Ginang De La Cruz ay hindi pa lalabas ng bilangguan sa ngayon. Ang malaking korporasyon ng De La Cruz na ito, paano namin ito maibibigay sa paslit na ito? Ang lahat ng ating pinagsamang shares ay mas mababa kaysa hawak ni Chloe. Sinasabi mo bang ang korporasyon ng De La Cruz ay talagang masisira dahil kay Chloe? Ang korporasyon ng De La Cruz ay wala ng pag-asa. Wala ng pag-asa. Huwag kayong magpanik lahat. Pagdating sa shares sa ating lahat ngayon, si Sean ang may pinakamaraming shares. Ano? Ngayon, tungkol sa mga shares sa lahat ng narito ngayon, si Sean ang may pinakamarami. Ano? Sandali, ano? Mga kasama, bumili nga ako ng maraming shares ng korporasyon ng De La Cruz. Mayroon na akong 30%. Sandali lang, naalala ko ang regalo ng kaarawan ni Chloe mula kay Ginoong at Ginang De La Cruz ay 30% ng shares. Kaya pareho silang may 30%. Kaya sino ang magiging executive director? Hindi ba halata? Siyempre kay Sean iyon. Siya ang magiging manugang ni Ginoong De La Cruz. Tama lang. Eksakto, mas mabuti yan kaysa hayaan ng paslit na si Chloe na mamahala. Sean. Ethan, sobrang lambing mo sa akin noon para lang nakawin sa akin ang korporasyon ng De La Cruz? Chloe, paano mo naman naisip iyon? Tama, Chloe. Si Sean ay laging mabuti sa iyo. Kahit na lahat ng tao sa mundo ay kalaban mo o nagtaksil sa iyo, hindi gagawin iyon ni Sean. Pero binili niya ang shares ko. Hindi ba iyon para nakawin ang korporasyon ng De La Cruz mula sa aking mga magulang? Siyempre hindi. Chloe, iaalay ko ang lahat ng aking shares bilang bigay kaya para pakasalan ka. Pakakasalan mo ba ako? Ha? Binabati kita, host. Ang antas ng pagmamahal ni Chloe ay 79% na. Gumagana, malapit ko nang matapos ang misyong ito. Ako. Ayoko.
Chloe, mali yata ang narinig ko. Sabihin mo ulit. Sabi ko, ayoko. Sandali, Chloe. Baliw ka ba? Tatanggi ka kay Sean? Balak mo bang ibigay ang buong korporasyon ng De La Cruz sa kanya? Naririnig ko ba? May narinig ba akong nagsasabing ninanakaw nila ang korporasyon ng De La Cruz sa aking anak? Akala ko, narinig ko lang may nagsabing gusto nilang kunin ang korporasyon ng De La Cruz mula sa aking anak na babae, mula sa kanya. Ginoong De La Cruz? Ginang De La Cruz, paano kayo nakalabas? Ano ang nangyayari? Ginoong De La Cruz, Ginang De La Cruz. Narinig ko na arestado kayo. Ginoong De La Cruz, kaya hindi na-aresto si Ginang De La Cruz? Pinalabas ba kayo sa piyansa? Ito ay kakaiba kung sina Ginoong at Ginang De La Cruz ay hindi na aresto at ang kumpanya ay nasa malaking problema. Bakit hindi sila bumalik upang asikasuhin ito? Marco, ay hindi. Dapat tawagin kitang Daniel. Meron akong opisyal na tinapos. Ang kasunduan sa pag-aampon sa iyo. Mula ngayon, ikaw at ang aming pamilya De La Cruz ay walang anumang kaugnayan. Nakalimutan kong banggitin na ibigay ko na ang ebidensya ng pagnanakaw mo ng mga sikreto ng kumpanya sa pulis. Sa pagkakataong ito, huwag ka nang umasa na makakalabas mula sa bilangguan. Tungkol naman sa iyo, Sean, kaya nagmamay-ari ka ng 30% ng mga bahagi ng korporasyon ng De La Cruz. Ang ina ni Chloe at ako ay nailipat na ang mga bahagi na hawak namin kay Chloe. Siya ngayon ay may hawak 49% ng korporasyon ng De La Cruz na bahagi. Siya ang korporasyon ng De La Cruz na susunod nararapat tagapagmana. Kaya, kayong lahat, alam ninyo mula pa noong una, sinasadya ninyong umarte para sa akin at kay Marco? Oo naman. Kung hindi dahil sa ating matalinong si Chloe, nakita ang iyong pagkamakasarili at kayabangan at ang iyong pagmamataas, paano namin kayo madaling nahuli sa aming bitag? Imposible. Iyan ay imposible. Si Chloe ay napakatanga. Imposible. Yan ay imposible. Si Chloe ay napakatanga. Paano siya makagawa ng ganito kagandang plano? Sean, palagi mong minamaliit ang mga babae. Akala mo kami ay puro ganda lang walang utak. Ngayong natalo ka ng isang babae lang tulad ko, anong pakiramdam? Ano kung nalaman mo? Wala akong ginawang masama. Binili ko ang mga bahaging iyon ng legal. Ano ang magagawa mo sa akin? Ano kung nalaman mo? Wala akong ginawang mali. Binili ko ang shares gamit ang sarili kong pera, patas at tama. Ano bang magagawa mo sa akin? Sa tingin mo wala akong ebidensya, ganun ba? Pasok. Ito ang ebidensya na si Sean ay bumili ng iligal na droga. Narinig ko na hinahanap mo ako. Chloe, kunin mo ako ng $7 milyong, ipadala mo ako sa ibang bansa. Pangako, hindi na ako babalik. Iiwan ko pa sina Marco at Sean. Lahat sa'yo. Yung dalawang basurang yun, ayaw ko sa kanila. Ilabas mo lang ako ng bansa kahit anong kondisyon na gusto mo, sabihin mo. Sofia, si Leo ba ang nagbibigay sa iyo ng problema ulit? Matutulungan kita. Titiyakin kong si Leo ay hindi namang aabala sa iyo. Pero sa isang kondisyon. Kailangan mong gawin ang isang bagay para sa akin. Ano yon? Sabihin mo sa akin, pumayag ako sa kahit ano. Magpanggap kang makipagtulungan. Kay Marco at kay Sean. Sofia, hindi ba galit ka kay Chloe at gusto mo ako at si Marco? Paano ka nakipagtulungan sa kanya para lokohin kami? Gusto ko kayo, kung hindi dahil sa mga resources na makukuha ko mula sa inyo, bakit ko pa aasikasuhin ang pagpapanggap na magkaibigan? Sofia, nakalimutan mo na ba kung gaano kabuti namin sa'yo noon? Nakalimutan mo na ba? Mabuti sa akin? Mabuti sa akin? May kapangyarihan kayo na ilabas ako sa bilangguan pero wala kayong pakialam. Mabuti sa akin? Gusto nyo lang akong pag-aari at hindi nyo tinanong kung ano talaga ang gusto ko. Magaling. Ito ang tiket papuntang Meridia, Sofia. Mula ngayon, buhay mo ay sa iyo na. Salamat, Chloe. Ikaw. Kaya, kayong dalawa hindi man lang nakatapak sa istasyon ng pulisya. Tama, yung dalawang pulis, mga bodyguard lang na inupahan namin. Ipinaliwanag din namin sa pulis ang nangyari noong nagkagulo ang mga mob.
Tumawag agad kami ng pulis. Pagkatapos ng investigasyon, natuklasan nila na ang mga leader ng mob na iyon, ilang araw lang ang nakalipas, nakatanggap ng malaking misteryosong wire transfer. At ang nagpadala, ikaw yon, Marco. Tama. Sa gabing iyon din, lahat ng sangkot ay nahuli. Kaya ang pagsasara ng kumpanya ilang araw ang nakalipas, isang palabas lang na ginawa ninyo para sa akin. Ha, Daniel, sabi ko na nga ba, ikaw ay sa wakas ay ginagamit mo na ang utak mo, ha? Chloe, alam kong mahal mo pa ako. Tingnan mo, binili ko ang mga droga, ngunit hindi ko intensyong saktan ka. Gusto ko lang gumawa ng isang pakulo na dalagang nasa panganib para bumalik ka sa akin. Chloe, pinatawad mo pa si Sofia. Bigyan mo ako ng pagkakataon, isa pang pagkakataon. Chloe, alam ko ang antas ng pagmamahal mo para sa akin ay nasa 79%. Ibig sabihin may nararamdaman ka pa sa akin, hindi ba? Chloe, alam kong nagkamali ako, totoo. Magpakasal na tayo ngayon, kunin na natin ang lisensya agad. Gugugulin ko ang buong buhay ko sa pagsamba sa lupa na iyong nilalakaran. Huwag mo lang akong ipakulong. Pakiusap, huwag mo akong ikulong. Chloe, alam kong palagi mong inaalagaan ako bilang iyong kapatid. Pangako, simula ngayon, aalagaan kita, magiging pinakamabuti kong kapatid na hihilingin mo. Maaari mo bang pakiusap, magsalita, ng mabuti para sa akin, kina nanay at tatay, para patawarin nila ako? Pakiusap? Chloe. Alam ko ang antas ng pagmamahal mo para sa akin ay nasa 79%. Patawarin mo ako, hindi ba? Aking mahal na Ethan at aking mahal na kasintahan, dahil pareho ninyong makikita ang antas ng pagmamahal ko, dapat ninyong malaman na ang pagkagusto sa isang tao ay maaaring peke. Kung kaya ninyong makita ang antas ng pagmamahal ko, alam ninyo dapat na ang pagkagusto sa isang tao ay maaaring peke. Chloe, ano ang gusto mong sabihin? Ibig sabihin, minsan ang nakikita mo sa sarili mong mga mata ay hindi naman totoo. Babala, natukoy ang target na pananakop. Bumabagsak ng husto ang antas ng pagmamahal, 70%, 30%, 10%, negatibong 30%, negatibong 80%, negatibong 79%. Lubos na nabigo ang misyon. Sinimulan ang eliminasyon ng host. Binabati kita, manlalaro Chloe, sa pagkapanalo sa laro. Bilang unang manlalaro na nakatapos ng laro, binabati kita, nanalo ka ng $7 milyong na premyo sa laro. Ako si Chloe. Ako ay isang tagasubok ng laro. Nagtetest ako para sa aking kumpanya isang bagong virtual na buhay immersive na larong karanasan. Bawat manlalaro na sumasali sa laro ay random na binibigyan ng pagkakakilanlan sa laro. At sa panahon ng laro, lahat ng kanilang mga alaala ay pansamantalang hinaharang. Ang sistema ay nagbibigay sa mga manlalaro ng optional na cheat sa laro na magagamit. Tungkol naman sa leave comments, iyon ang sistema laban sa adiksyon ng kumpanya. Chloe, binabati kita. Kung alam ko lang, pumili na rin sana ako ng sistema laban sa adiksyon. Chloe, siguradong ikaw ang pinakamagaling sa tatlo natin. Senior, so ano ang cheat code mo sa pagtatapos ng laro? Sige, sabihin mo na! Ako, cheat code, pinalad lang ako, iyon lang, tama. Sofia at ako, Ethan at Sean ay magkakasama sa trabaho. At matalik na magkaibigan.